Si Yushi Anabo ay hindi pa nakakita ng isang multo or isang yokai sa nakaraan, at wala talaga siyang pakialam kung nag-exist sila. Hindi lang talaga siya interesado sa mga ito. Sa halip, ang kanyang ulo ay napuno ng mga totoong problema sa mundo. Kakagraduate lang niya sa middle school, at nakatagpo niya ang kaibigan niyang si Mizuki. Upang ipagdiwang ang kanilang graduation, ang dalawang lalaki ay nagtungo sa isang ilalim ng tulay kung saan sila ay nagpatuloy sa pagsuntok sa isa't isa hanggang sa sila ay bumagsak sa pagod. Pagkatapos ng kanilang eventful sparring match, pinag-usapan ng dalawa ang kanilang mga plano para sa kinabukasan. Si Mizuki ay tinanggap sa isang sikat na paaralan sa tuktok ng kanyang klase, habang si Yushi ay nag-enroll sa isang residential high school. Sa lalong madaling panahon, masisimulan na nila ang kanilang mga pangarap bilang matagumpay na mga negosyante. Si Yushi ay tinanggap sa Juto Business High School, at hindi siya makapaghintay na manirahan sa isang dorm ng mag-isa. Dahil dito, makakaalis na siya sa bahay ng kanyang tiyuhin. Sa kasamaang palad para kay Yushi, biglang lumabas ang balita na ang Juto Business High School ay nasunog sa apoy. Nagsimulang maghanap si Yushi ng alternatibong tirahan. Kahit saan siya tumingin, napakamahal ng mga kwarto kaya hindi niya kayang bayaran. Hindi lamang iyon, ngunit ang ilang mga apartment ay nangangailangan ng isang guarantor, at dahil siya ay isang menor de edad na walang mga magulang, walang makakatulong sa kanya. Pinapayuhan lang siya ng lahat na manatili sa bahay ng kanyang tiyuhin. Naalala ni Yushi ang kanyang pakikipag-usap sa kanyang tiyuhin, na maaari siyang manatili sa kanyang lugar sa loob ng 6 na buwang kailangan bago magawa ang muling pagtatayo ng dorm. Gayunpaman, nararamdaman niyang nagsisimula ng magkaroon ng sama ng loob ang kanyang pinsan sa kanya, kaya nangako siyang hahanap ng lugar kahit papaano. Nakaupo siya sa isang bench sa parke, iniisip kung ano ang susunod niyang gagawin, nang mag-hallucinate siya sa isang batang lalaki na nagpapayo sa kanya na subukan ang isang malapit na opisina. Pumunta siya sa opisina, at nakakapagtaka, alam talaga ng ahente sa loob ang isang posibleng lugar para sa kanya. Mayroon siyang lumang storage room na maaari niyang arkilahin, at ang tuluyan ay may kasamang pagkain at amenities, lahat ay pasok sa budget ni Yushi. Naghinala si Yushi at nagtanong kung may catch para sa magandang deal, at tumawa ang ahente at sinabi sa kanya na maaaring may mga multo. Kinabukasan, dinala siya ng ahente sa isang malaking tradisyonal na bahay na pinangalan ng Kotabuki So Apartments. Sa loob, tumungo sila sa room 202, ang kwarto ni Yushi. Natutuwa siyang sa wakas ay magkaroon na ng sariling silid, kahit na puno ito ng mga libro at iba pang kasangkapan. Kinikilala ni Yushi ang isa sa mga aklat na isinulat ng kanyang paboritong may akda at makata, si Remi Ishiki. Masaya niyang binuklat ang libro at pagkatapos ay nagulat nang makita ang may akda, si Remi, na nakatayo sa kanyang silid. Ipinaliwanag ni Remi na halos isang dekada na rin siya nakatira doon at tinatanggap si Yushi sa gusali. Dumating din ang isang babae sa kanyang silid at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Akane Koga, isang second-year high school na babae. Nagboluntaryo si Akane na tulungan siyang mag-unpack at aksidente niyang nakuha ang memorial altar ni Yushi para sa kanyang mga magulang. Pagkalipas ng ilang minuto, nag-alay si Akane ng panalangin sa altar, habang ipinaliwanag ni Yushi na nasawi ang kanyang mga magulang sa isang aksidente sa sasakyan. Kinuha siya ng pamilya ng kanyang tiyuhin, ngunit ang kanyang pamilya ay isang karaniwang empleyado, kaya wala silang pera. Natitiyak niyang marami siyang pinansyal na panggigipit sa pamilya ng kanyang tiyuhin, at ang kanyang pinsan, si Erika, ay mas malupit sa kanya kaysa sa inaasahan niya. Kaya, hindi niya maaaring hayaang suportahan siya ng mga ito magpakailanman, kaya nagpasya siya sa isang paaralan na may dorm. Hinawakan siya ni Akane sa balikat at magiliw na sinabi sa kanya na hindi niya kailangang magmadali sa paglaki. Matapos ay unpack ang lahat ng kanyang gamit, gusto siyang ipakilala ni Remi sa iba pang mga residente, ngunit lahat sila ay kasalukuyang nasa labas. Gayunpaman, tinitiyak nila sa kanya na lahat sila ay mabait. Sa oras ng hapunan, namangha si Yushi sa napakasarap na pagkain na ibinigay sa kanya. Sinabi sa kanya ni Akane na ito ang kanyang pasalubong na hapunan, na inihanda ng kanilang kusinero, si Roko. Tumingin si Yushi sa kusina, kung saan malabo niyang nakikita si Roko na naglilinis ng plato sa dilim. Pagkatapos ay napansin niya ang isang bata na nakatingin sa kanya, na pagkatapos ay umupo sa malapit na mesa. Ang silid kainan pagkatapos ay napupuno ng iba't ibang tao, at si Yushi ay tumingin sa mga kakaibang individual sa paligid.
Pagkatapos ng hapunan, kinakabahang tinanong ni Yushi si Akane kung doon ba lahat nakatira sa cafeteria kanina. Sumagot si Akane na karamihan sa kanila ay magkapitbahay dahil ang kanilang bahay ay kadalasang nagsisilbing lokal na tambayan. Gustong magtanong sa kanya ni Yushi, ngunit kailangang pumunta si Akane sa kanyang night shift sa ospital. Nang wala na siya, naalala ni Yushi kung paano sinabi sa kanya ng ahente na may mga multo ang bahay, ngunit tinuring niya ang kaisipang iyon bilang kalokohan. Naririnig niya ang dalawang taong naglalaro ng mahjong, kaya nagpa siya siyang tanungin sila tungkol sa apartment. Pumasok siya sa kanilang silid upang tanungin sila, ngunit ang kanilang hitsura ay nagpapa-attrad sa kanya. Pumasok siya sa isa pang kwarto at nakita niya ang bata kanina, nanunood ng TV kasama ang aso. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang bata ay transparent. Biglang tinapik siya ni Remy sa balikat, niyaya siyang maligo. Pumunta sila sa mga hot spring sa basement, at doon, nagpa siya si Yushi na tanungin si Remy tungkol sa apartment. Masayang ipinaliwanag ni Remy na ang Kotobuki-so ay isang yokai apartment building, kung saan nananatili ang mga espiritu at halimaw. Bilang patunay, tinawag niya ang landlord na kasama nilang naliligo. Sa takot ni Remy, isang malaking halimaw ang biglang lumingon at tumingin sa kanila, nilunod si Yushi sa tubig ng paligan. Mabuti na lang at nagising si Yushi sa field kung saan nakipag-sparring siya sa kaibigan niyang si Mizuki. Sinabi sa kanya ni Yushi ang tungkol sa nakakatakot na panaginip na napanaginipan niya, ngunit sinabi sa kanya ni Mizuki na may isang yokai na kasama niya, na si Mizuki ay biglang nagbagong anyo bilang isang espiritu. Nagising si Yushi sa pangalawang pagkakataon, sa pagkakataong ito sa sarili niyang silid. Pinag-isipan niya ang kakaibang panaginip niya, at binuksan ang bintana para pumasok ang sariwang hangin sa umaga. Bigla siyang binati ng mga ibon sa puno ng magandang umaga, na nagpasindak sa kanya. Agad na tumakbo si Yushi sa entrance kung saan binati siya ni Remy. Doon, napagtanto niyang hindi panaginip ang kagabi at nasa yokai apartment building talaga siya. Sinabi sa kanya ni Remy na kung gusto niyang umalis, tutulungan niya itong mag-impake. Samantala, umuwi rin si Akane mula sa kanyang trabaho. Napansin ni Yushi na isang nakakatakot na espiritu ang sumusunod sa kanya, at mabilis siyang tumalon upang iligtas siya. Gayunpaman, si Akane ay mabilis na nagcast ng spell at pinalayas ang espiritu. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya kay Yushi na siya ay talagang isang exorcist. Sinusulatan ni Yushi si Mizuki tungkol sa bawat kakaibang nangyayari sa kanyang buhay ngayon, ngunit naitapon niya ang papel nang mapagtanto niya kung gaano siya kabalisa. Sa panahon ng almusal, sinuri niya ang kanyang mga bagong kapitbahay, mula sa mga tao na sina Remy at Akane hanggang sa iba pang mga multo. Nakikinig siya sa isang pag-uusap ng dalawang multo, sina Seido at Yamato, at nagulat siya nang marinig silang nag-uusap tungkol sa mga makamundong bagay tulad ng mga trabaho at bakasyon. Nakatitig na naman sa kanya ang bata, at ang kanyang aso kaya sinubukan niyang guluhin ang kanilang mga buhok. Sa gulat niya, nahahawakan niya talaga ang mga ito. Ipinaliwanag ni Akane na ang kanilang mga lugar ay nasa loob ng isang espesyal na hadlang na nagpapatatag sa mga kaluluwa ng mga nasawi. Nagbibigay daan ito sa kanya na makita at mahawakan ang mga bagay na karaniwang hindi niya nakikita. Tinanong siya ni Remy kung nagpasya siya kung mananatili siya roon or babalik sa kanyang tiyuhin. Naalala ni Yushi kung paano tila nagalit ang kanyang mga kamag-anak sa kanyang presensya noon, kaya ibinalita niya na mananatili siya sa apartment sa susunod na 6 na buwan. Pagkatapos, masayang ginawan siya ni Ruko ng cake para ay welcome siya sa lugar. Nagpasalamat siya sa kanya, at isang pares ng walang katawan na mga kamay ang nahihiyang kumaway. Sa paaralan, tila normal ang lahat at mabilis na nakilala ni Yushi ang kanyang kaklase at seatmate na si Tak Inoko. Pagkatapos ng klase, bumalik siya sa apartment kung saan, sa kanyang takot, may bumati sa kanya pagpasok niya sa pinto. Sa kabutihang palad, pagkatapos ay ipinaliwanag ni Remy na iyon ay si Hanoko, na palaging bumabati sa mga tao ng Palem, at maligayang pagdating sa harap na bulwagan. Tinitiyak din sa kanya ni Akane na makikita niya ito balang araw. Tulad ng mga tao, ang yokai ay mabuti at masama. Iba't ibang tao ang nagsimulang magpakita sa apartment at makipagkita kay Yushi. Una, nariyan ang lalaking may pulang buhok na nagngangalang Akiro Fukasi, isang pintor, at ang kanyang asong si Seeger. Susunod, nagpakita ang isang kakaibang matandang may takip sa mata na nagngangalang Antigo at nagsimulang magbenta sa kanya ng sungay ng unicorn.
Sa oras ng hapunan, muling naghanda si Ruko ng masarap na pagkain at isang sexing babae na nagngangalang Maricar ang nagsimulang lumapit kay Yushi. Itinulak siya ni Yushi ngunit bigla siyang nawala, at lahat ng iba pang yokai ay nagsimulang kumilos na natakot. Nagtataka si Yushi kung sumobra ba siya ngunit iginiit ni Remy na hindi siya iyon. Isang bagong lalaki ang pumasok at bawat yokai ay agad na yumuko sa kanya. Ipinaliwanag ni Remy na ang lalaki ay si Ryoko, isang psychic. Masayang binati siya ng iba at sinalubong naman ni Ryoko si Yushi sa building. Sinamantala ni Yushi ang pagkakataong ito para tanungin si Ryoko kung alam niya kung bakit napakaraming yokai sa gusali. Sinabi sa kanya ni Ryoko na para sa yokai, ang apartment ay parang isang oasis sa disyerto. Noong nakaraan, ang damo, lupa, at tubig ay sagana at puno ang puso ng tao. May kadiliman din at puno pa rin ng misteryo ang mundo. Ngunit ngayon, lahat ng iyon ay nawala at ang sangkatauhan ay nagsara ng kanilang puso. Habang hinahabol ng sangkatauhan ang teknolohiya at kaganhawahan, ang mga misteryo ay nawala ng kanilang lugar upang mapabilang. Gayunpaman, ipinaalam din ni Ryoko kay Yushi na walang nananatiling eksaktong pareho. Ang buhay ng tao, mundo, at yokai ay patuloy na nagbabago. Kinabukasan, pumunta sina Yushi at Akane sa kanilang paaralan. Habang naghihintay ng bus, nalaman ni Yushi na ang Akane Koga ay hindi ang kanyang tunay na pangalan. Ang kanyang pamamaraan ay tinatawag na Koga style, at pinahintulutan siyang gamitin ang pangalang Akane noong siya ay nasa ika-6 na baitang, at ngayon, siya ay nag-apprentice sa isang yokai hospital. Pagkatapos ng klase, inanyayahan ni Takinoko si Yushi na tumambay, ngunit sinabi sa kanya ng kasamahan ni Yushi, isang babae na nagngangalang Tashira, na masyadong abala si Yushi sa kanyang bagong club, ang English Conversation Club. Napansin ni Yushi na simula noong high school, ang mga babae ay nagsimulang makipag-usap sa kanya ng normal. Noon, ang tanging babaeng nakaranas niyang makausap ay ang kanyang pinsan na si Erika, at palagi itong nagagalit kapag lumalapit ito sa kanya. Sinabi rin sa kanya ng kanyang kaibigan na si Mizuki na mayroon talaga siyang negatibong aura sa buong middle school, na maaaring sanhi ng trauma ng masawi ang kanyang mga magulang. Pero ngayon, parang nagawa na niyang ngumiti at mukhang mas approachable. Pagkatapos ng mga aktibidad sa club, uuwi na sana si Yushi nang bigla niyang nakita si Tashira na nasugatan. Agad siyang lumingon sa paligid at sinubukang sundan si Tashira para balaan siya. Gayunpaman, huli na siya at napapanood lamang ang isang motorsiklo na bumangga sa kanya. Umiiyak si Tashira sa sakit mula sa kanyang nasugatan na binti, at hinawakan ni Yushi ang kanyang kamay upang i-comfort siya. Out of nowhere, biglang bumalot sa kanila ang isang glow at naabsorb niya ang dark aura mula kay Tashira. Sa kabutihang palad, dumating din si Akane at dinadalisay ang madilim na enerhiya mula kay Yushi. Kalaunan ng gabing iyon sa oras ng hapunan, ipinaliwanag ni Akane na may kakayahan si Yushi na mag-synchronize sa ibang tao. Kanina, ang ginawa niya ay hinigop ang bigat ng mga pinsala ni Tashira. Pagkatapos ay dinalisay ni Akane ang pinsalang natamo niya. Sinabihan din siya ng ibang yokai na mag-ingat dahil magkaibigan na silang lahat. Kinabukasan, binisita ni Yushi si Tashira sa ospital kung saan sinabi sa kanya ni Tashira na nagulat ang mga doktor nang makitang huminto ang kanyang pagdurugo bago pa man siya makarating sa ospital. Nagpasalamat din siya kay Yushi dahil nang makita niyang dumating ito para tulungan siya, bigla siyang gamaan ang loob. Kaya naman, nakipagkamay si Tashira bilang pasasalamat. Sa tanghalian sa paaralan, nagulat din si Yushi nang makitang naghanda si Ruko ng isang lunchbox para sa kanya. Masaya siyang kumakain ng tanghalian habang iniisip ang mga bago niyang kaibigan sa apartment. Binabasa ni Mizuki ang isang liham mula kay Yushi tungkol sa lahat ng mga bagong bagay sa kanyang buhay. Nagsimula na ang summer vacation, at nagsimula nang magtrabaho si Yushi sa isang express delivery company. Sa English Conversation Club, nagkaroon din sila ng cross-cultural communication party kasama ang mga lokal na dayuhan. Napangiti si Mizuki sa sulat ng kanyang napaka-busy na kaibigan, at nakikiusap na sana ay magtawagan na lang sila. Samantala, ine-enjoy ni Yushi ang mga hot spring sa apartment nang mapansin niyang pinagmamasdan na naman sila ng batang lalaki, si Kiro, at ang asong si Shiro. Sinubukan niyang anyayahan sila, ngunit ang dalawa ay nahihiya na makihalubilo. Makalipas ang ilang araw, nagpapahinga si Yushi sa kanyang trabaho nang mapansin niya ang isang bata at ang kanyang ina na nag-e-enjoy sa parke.
Dumating din ang kaklase niyang si Takinoko, at pinupuri siya sa pagtatrabaho kahit nasa kalagitnaan na ng summer. Tinanong siya ni Takinoko kung kailan siya maaaring bumisita sa kanyang lugar upang sa wakas ay makilala niya ang mga babaeng kasama niya. Gayunpaman, alam ni Yushi na hindi niya kailanman madadali si Takinoko sa kanyang apartment na puno ng yokai. Sa kabutihang palad, umalis si Takinoko upang sumama sa iba pa niyang mga kaibigan. Pagkatapos ng trabaho, bumalik si Yushi sa apartment kung saan nakasanayan na niya ang iba't ibang yokai sa loob. Nang maglaon, nakipag-usap siya kay Remy tungkol sa kung paano halos matapos ang bakasyon sa tag-araw, at ang 6 na buwang pananatili ni Yushi sa Kotobuki So Building ay matatapos na. Nagpapasalamat si Yushi sa mga masasayang panahon na naranasan niya simula nang makatagpo siya ng maraming palakaibigang multo tulad ni Nakiro at Shiro. Si Shiro pagkatapos ay tumayo at tumahol sa labas. Sinabi ni Remy na nangangahulugan ito na darating si Abaki. Ipinaliwanag ni Remy na si Abaki ay masasabing mother figure ni Kiro at Shiro. Out of nowhere, isang kakaibang human-wolf hybrid ang nakatayo sa harap ni Yushi. Natakot si Yushi, ngunit ipinaliwanag ni Remy na siya si Abaki, isang espiritong hayop sa Ogami Shrine. Samantala, kinuha ni Abaki si Kiro at binigyan ng lollipop. Napansin din ni Akiro na kung nandoon si Abaki, ibig sabihin, darating ang isa pa, ang tunay na ina ni Kiro, ngayong gabi. Noong unang panahon, isang babae ang nagsilang kay Kiro, ngunit sa halip na ang ama ang kumuha ng responsibilidad, pinalayas niya ang babae at ang sanggol. Buhay bilang isang solong ina, lumaki ang galit ng kanyang ina kay Kiro at inilabas ang galit nito sa kanya. Si Kiro ay hindi nakatanggap ng pag-ibig, kahit isang beses sa buong buhay niya, kaya sa murang edad ay nawala siya. Si Shiro, isang ligaw na aso, ang nagdala sa kanya ng pagmamahal at inalagaan siya. Ngunit isang araw, sa wakas ay nabalisa ang kanyang ina at pinaslang si Kiro. Bilang paghihiganti, sinira ni Shiro ang lalamunan ng ina. Nang makita ito ng ibang tao, pinahirapan nila si Shiro hanggang sa masawi, at hindi na lumaban si Shiro. Pinili niyang masawi para makasama niya ang kaluluwa ni Kiro. Gayunpaman, hinabol pa rin siya ng ina ni Kiro kahit sa kasawian. Sa paghahanap ng tulong, dinala ni Shiro si Kiro kay Ogami, ang dakilang Diyos na namamahala sa lahat ng aso. Doon, nagboluntaryo si Abaki na alagaan sila, at pinagbigyan ni Ogami ang kanyang kahilingan. Pagkatapos ay ipinadala niya si Nakiro at Shiro sa Kotobuki So apartment dahil naniniwala siya na kailangan ni Kiro ang pagmamahal ng tao. Tinanong ni Yushi si Abaki kung may magagawa ba sila tungkol sa ina, ngunit ipinakita sa kanya ni Abaki ang balikat ni Kiro kung saan may naiwan na peklat. Ito ay kabaliwan ng ina na binigyan ng pisikal na anyo. Hanggat naroon, hindi mapupunta sa langit ang kaluluwa ni Kiro. Kailangan muna nilang hintayin ang pagkahumaling sa ina. Naaalala ni Yushi ang pagkasawi ng sarili niyang mga magulang, at hindi siya makapaniwala na kayang gawin ng isang ina ang isang malupit na bagay sa kanyang anak. Ipinaalam ni Abaki kay Yushi na magpapakita ang ina ni Kiro ngayong gabi, at dapat silang maghanda para salubungin ito. Kaya, ang bawat yokai sa gusali ay naghahanda ng apartment para sa isang party. Tinanong ni Yushi kung ano ang kanilang ginagawa, kaya ipinaliwanag ni Akiro na naghahanda sila sa pamamagitan ng hindi paggawa ng anuman. Ang isang mapaghiganti na espiritu ay hindi maaaring masira ang hadlang sa paligid ng gusali, kaya't sila ay nagpa-party at nanonood sa kanya. Binalaan siya ni Abaki na ito ay isang hindi kasiya siyang tanawin, kaya dapat na lamang siyang magpahinga para sa gabi, ngunit iginiit ni Yushi na gusto niyang sumali. Noong nakaraan, nasa middle school ito nang masawi ang mga magulang ni Yushi sa isang aksidente. Napakabigla nito na hindi niya magawang umiyak. Gayunpaman, sigurado siyang pinagsisisihan ng kanyang mga magulang ang pagkasawi at iniwan siyang mag-isa. Naputol ang pag-iisip ni Yushi nang kumatok si Akane sa kanyang pintuan, at sinabi sa kanya na ang kanyang trabaho ay maglagay ng harang sa kanyang silid at protektahan si Kiro doon. Inanyayahan niya si Yushi na sumama sa kanila, ngunit tinanggihan ni Yushi ang alok dahil gusto niyang makita ang ina. Kinagabihan, nagsimula ang party, at pinuri ng lahat ang luto ni Ruko. Maging si Antigo ay dumating upang sumali sa mga kasiyahan, at ipinadala ni Ryoko ang kanyang pamilyar, isang ibong papel, upang bantayan sila. Sinabi ni Remy kay Yushi na kung minsan, ang pamilyar ni Ryoko ay nakikipaglaban para sa kanila. Biglang tumayo ang buhok ni Abaki, at nagsimulang lumabas ang kidlat sa katawan niya.
Nandyan na pala sa labas ng gate ang nanay ni Kiro. Ngunit nang subukan niyang pumasok, nakuryente siya sa harang ng apartment at napaatras siya. Paulit-ulit itong inuulit hanggang sa hindi na makayanan ni Yushi at sinigawan itong huminto. Sinabi niya sa kanya na dahil lamang siya sa ina ni Kiro ay hindi nangangahulugan na magagawa niya ang anumang gusto niya sa kanyang anak. Ipinaalam ni Akiro kay Yushi na walang saysay ang pagsigaw dahil malinaw na hindi na ito tao. Ang natitira na lang ay ang pagkahumaling nito kay Kiro. Si Abaki ay nagpatawag ng kidlat at ibinato ito sa babae, at muli siyang pinalayas. Nang wala na siya, ang iba ay bumalik sa party, at pinayuhan ni Abaki si Yushi na magpahinga. Binibigyan din siya ni Antigo ng talisman, ang Fairy King Dreamstone upang matulungan siyang makatulog ng maayos sa gabi. Sa pamamagitan nito, pumunta si Yushi sa silid ni Akane at ipaalam sa kanya na tapos na ito. Pinagmamasdan ni Yushi ang natutulog na si Kiro at pinag-iisipan kung paano kahit nawala ang kanyang pagkatao, namimiss pa rin ng ina ni Kiro ang kanyang anak. Sayang naman at mali ang kanyang pagiging ina. Umaasa si Yushi na kahit maliit lang, mahal ng nanay ni Kiro ang kanyang anak. Naaalala ni Yushi ang kanyang sariling yumaong ina, at pamatak ang mga luha mula sa kanyang mga mata, kasama si Akane na inaalo siya. Nang gabing iyon, nanaginip si Yushi na nasa high school pa lang siya at nandoon ang kanyang mga magulang at si Mizuki, at matagal silang nagkasiyahan. Kinaumagahan, nagising siya na nasa kwarto na niya, at bumalik na sa normal ang lahat. Tinanong ni Yushi si Akane kung ano ang nangyari kagabi, at ipinaalam niya sa kanya na umiyak siya sa pagtulog at pagkatapos ay binuhat siya ni Akiro sa kanyang silid. Sa pagtatapos ng tag-araw, nasisiyahan si Yushi sa kanyang mga huling araw na kumakain at nakikipag-usap sa iba sa Kotobukiso apartment. Isang araw, bigla siyang dinalaw ni Takinoko sa apartment. Sinabi niya sa kanya na dahil hindi niya ito inimbitahan, pumunta lang siya at dinala ang kanyang mga kaibigan. Nagalit si Yushi sa kanila at sinubukang paalisin sila, ngunit iginiit ni Takinoko na gusto niyang maglaro ng mahjong at subukan ang pagkaing laging dinadala ni Yushi sa paaralan. Ang mga kaibigan ni Takinoko, samantala, ay iniinsulto ang hindi maganda na hitsura ng apartment, itinapon ang kanilang mga sigarilyo sa buong lugar. Ang mga yokai ay natatakot sa mga nanghihimasok at nagtatago sa lahat ng dako, habang si Yushi ay muling pinapagalitan ang mga talunan ng mga lalaki. Sinabi ni Takinoko kay Yushi na maaari na niyang ihinto ang pagiging pasipsip sa mga tao, at maaari na lang niyang i-enjoy ang buhay kasama sila. Napagtanto ni Yushi na ganito ang pananaw ni Takinoko sa kanyang buhay, at sa inis, hinawakan niya sa lalamunan si Takinoko at binalaan siya na hindi siya sipsip sa trabaho or sa paaralan, at wala siyang oras upang makipaglaro sa kanila. Naiinis si Takinoko sa pang-adulto na pag-iisip ni Yushi dahil pakiramdam niya ay minamaliit sila ni Yushi, at sinuntok niya si Yushi. Gumanti at sinuntok ni Yushi si Takinoko sa labas ng bahay, ngunit naging sanhi ito ng pagtalon ng kanyang mga kaibigan kay Yushi at sinimulan siyang pahirapan. Samantala, nag-cheer sa kanya sina Antigo at Maricar habang umiinom sila ng alak. Bigla na lang silang pinagalitan ng mga manlalaro ng mahjong dahil sa kaguluhang kanilang nililaka at lumabas ng bahay. Sa kanyang takot, napagtanto ni Yushi na ang mga manlalaro ay talagang mga demonyo. Ang mga nanghihimasok ay natatakot sa mga taong nakamaskara sa kanilang paligid, at nararamdaman din nila ang mga mata na medyo nanonood sa kanila mula sa mga puno. Nagpakita din si Remy at sinabihan sila na hindi na nila dapat guluhin pa si Yushi. May mga bagay sa mundo na ayaw nilang masangkot kung ayaw nilang masira ang kanilang buhay. Ang galit na Akiro ay hinahampas din sila at pinagagalitan dahil sa pagsira sa kanilang hardin. Napansin ni Yushi na gusto lumaban ni Akiro, at nagkomento rin si Remy na kahit sa mga art exhibit ni Akiro, napapaway talaga siya. Lahat ng lalaki ay tumakas, at binigyan ni Takinoko ng isang huling galit na tingin si Yushi bago tumakbo palayo. Nang gabing iyon, nagsagawa ang apartment ng farewell party para kay Yushi na may kasamang alak, barbecue, at isda. Maging si Abaki ay nagpadala ng tula kay Yushi, na nangangako na hinding-hindi siya makakalimutan. Samantala, hinugot ni Antigo ang isang buhok mula kay Ryoko at inilagay ito sa isang pendant, na ibinigay bilang kanilang regalo sa pamamaalam kay Yushi. Nagdasal din si Akane sa pendant, dahilan para lumiwanag ito ng husto. Sa pagsisimula ng ikalawang termino, lumipat si Yushi sa bagong dorm ng mag-aaral. Doon, mabilis siyang nakipagkaibigan sa isa niyang kasama sa kwarto, si Ichiro.
Samantala, ang isa pa niyang kasama na si Kagato ay isang tahimik na second year na mahirap kausap. Natakot si Yushi na baka may mga bully sa mga dorm, ngunit karamihan sa kanila ay nagpipigil sa sarili tulad ni Kagato. Sa labas ng kanyang silid, nakita niya ang isang bagong dating na mukhang naliligaw, kaya nagboluntaryo siyang tulungan ang lalaki. Napansin ni Yushi na, bagamat walang pambubuli sa mga dorm, wala ring pagtulong sa isa't isa. Napagtanto niya na ang kanyang pakikipag-ugnayan sa iba ay nagiging mas mababaw. Nag-aalok din ang mga dorm ng pagkain, ngunit para kay Yushi, mukhang hindi ito kasing sarap ng luto ni Ruko. Naalala niya kung paano sinabi sa kanya ni Remy na ang pangarap ni Ruko ay magbukas ng isang restaurant. Iniwan niya ang kanyang trabaho bilang waitress at bubuksan na sana ang kanyang restaurant nang mapaslang siya ng isang stalker. Nasawi si Ruko bago matupad ang kanyang pangarap, at ang huling nakita niya ay ang kanyang sariling mga kamay. Lumapit ang malamulto na si Ruko kay Yushi at isinulat sa isang papel na naging totoo na ang kanyang pangarap, at napakasaya niya. Napagtanto ni Yushi na napakasarap ng pagkain ni Ruko dahil ginawa ito ng may pagmamahal. Samantala, sa kanilang mga dorm, isang babae ang nagbibigay ng kanilang pagkain ng may ngiti, ngunit ang mga mag-aaral ay abala sa kanilang sariling mga mundo upang pahalagahan siya. Isang araw, babalik si Yushi sa mga dorm nang makita niyang hawak-hawak ni Takinoko ang kanyang mukha. Mabilis siyang pumasok at nagtanong kung siya ay inatake, ngunit si Takinoko ay malupit na tinalikuran siya at sinabi sa kanya na wala siyang kinalaman. Pagkatapos ay tumakbo siya, iniwan si Yushi na nag-aalala sa kanya. Kinagabihan, patuloy na iniisip ni Yushi ang sitwasyon ni Takinoko. Sinubukan niyang humingi ng payo sa second year na si Kagato pero nagkunwaring natutulog lang si Kagato at hindi na lang pinansin. Lumipas ang isang buwan, at ang buhay paaralan ni Yushi ay nagpapatuloy bilang normal. Gayunpaman, ito ba talaga ang gusto niya? Isang araw, habang nagtatrabaho, napansin ni Yushi ang isang maliit na kaguluhan na nagaganap sa malapit, kung saan nahuli ng ilang pulis ang ilang nagbebenta ng bawal na gamot. Sa kanyang pagtataka, nakita niya na ang isa sa mga nakaposas na sospek ay isang takot na si Takinoko. Sa paaralan, lahat ay nagchichismis tungkol sa kung paano nakisama si Takinoko sa ilang masasamang tao. Hindi maiwasang magtaka ni Yushi, kung mas nakinig lang siya kay Takinoko, matutulungan kaya niya ito. Siguro kung tinanggap lang niya ang alok na pakikipagkaibigan ni Takinoko, hindi sana siya napunta sa maling grupo. Samantala, sa ibang lungsod, nagtataka si Mizuki kung bakit ang tagal nang hindi sumulat sa kanya ang kanyang kaibigan. Tumakbo si Yushi pabalik sa Kotobukiso apartment, gustong makausap at makita ang lahat. Gayunpaman, ang kanyang labis na pagka-guilty at kaalaman na nakaalis na siya ay pumipigil sa kanyang mga paa sa pagpasok. Dumating ang winter break, at ang buhay ni Yushi ay isang routine lang sa pagitan ng paaralan at trabaho. Nagsisimula siyang mag-isip kung totoong nangyari ang yokai apartment or kung ito ay kathang-isip lamang ng kanyang imahinasyon. Ang isang taong dumadaan ay tila si Ryoko sa mga mata ni Yushi, ngunit nang tatawagan na sana niya ito, napagtanto niya na ito ay talagang isang babae. Sa paaralan, inabala ni Yushi ang kanyang sarili sa kanyang mga aktibidad sa club sa paaralan. Napansin ng kanyang kasamahan sa club na si Tashire na kakaiba ang kinikilos ni Yushi kamakailan, at tinanong niya kung bakit tila pinipilit niya ang kanyang sarili na magtrabaho ng mas mahirap. Samantala, sa tuwing humihip ang hangin sa kurtina or kumakaway ang mga sanga ng puno sa hangin, napapansin ni Yushi ang kanyang sarili na hinahanap ang yokai sa kanila. Nang makabalik siya sa kanyang dorm, sina Kagato at Ishiro ay parehong gumagawa ng kani-kanilang mga bagay. Dahil sa kanilang mababaw na relasyon, sinubukan ni Yushi na anyayahin si Kagato na kumain sa labas at makipag-usap sa kanya, na ginawang minasama siya ni Kagato at sinabi sa kanya na siya ay nakakainis. Inakusahan ni Kagato si Yushi na iniisip na siya ay boring at anti-social. Sinubukan ni Yushi na ipaliwanag ang kanyang sarili, ngunit sinabi sa kanya ni Kagato na hindi niya kailangang isali ang lahat sa kanyang buhay, at pagkatapos ay lumabas. Maging si Ishiro ay nagsasabi sa kanya na hayaan na lang niya ito at bumalik sa pagbabasa. At kaya, lumipas ang mga araw na nagtatrabaho si Yushi, nagkakaroon ng mga aktibidad sa club, at lumabas kasama ang kanyang mga kaibigan. Gumawa siya ng masasayang alaala, ngunit tila malabo sa kanya ang lahat. Iniisip niya kung ito ba talaga ang normal na buhay na gusto niya. Isang tag-ulan, bigla niyang narinig ang isang pamilyar na boses sa gitna ng karamihan.
Si Seido iyon, ang nagtatrabahong multo mula sa Kotobuki Show. Tinawag niya ito, at masayang tinanong siya ni Seido kung kumusta siya. Nagtungo ang dalawa sa malapit na restaurant para kumain, at tinanong ni Yushi si Seido kung okay lang na iwanan nila ang kanyang mga katrabaho. Tiniyak sa kanya ni Seido na naiintindihan nila ito, dahil siya ay lubos na itinuturing na respetado sa kanyang lugar ng trabaho. Habang masayang kumakain si Seido, iniisip ni Yushi kung paano naging yokai si Seido, ngunit nagtrabaho siya sa isang kumpanya ng tao sa loob ng maraming taon. Siya ay talagang naninirahan kasama ang mga tao sa loob ng maraming siglo. Nagtatrabaho siya sa isang kumpanya ng maraming taon, umalis, at pumunta sa isa pa. Siya ay may matatag na trabaho at namumuhay ng tahimik na siyang larawan ni Seido ng perpektong tao. Tinanong ni Yushi si Seido kung bakit siya nabubuhay bilang isang tao, kaya ipinaliwanag ni Seido na talagang gusto niyang ipanganak bilang isang tao. Palagi niyang nakitang maganda kung paano ang limitadong haba ng buhay ng isang tao, ay ginagawa silang mabuhay ng mahirap hanggat kaya nila. Dahil dito, nagpasya siya na kapag dumating na ang kanyang wakas, makakahanap siya ng isang babae at mabubuhay bilang isang tao. Sa pangkalahatan, ang mga tao ay mahusay. Si Yushi ay nagsimulang umiyak at tumugon na ang mga tao ay hindi talaga mahusay. Nag-aalalang tinanong siya ni Seido kung may nangyari, at inamin ni Yushi na hindi siya karapat-dapat na marinig ang lahat ng mabubuting bagay na sinasabi ni Seido. Hindi niya nailigtas si Takinoko, at hindi niya kayang kaibiganin si Kagato. Niyakap siya ni Seido at pinaalalahanan na maaari siyang magbago. Bilang isang yokai na nabuhay ng mahabang panahon, alam niyang darating ang mas magagandang araw. Kahit na ang masama at hindi maganda na bahagi ni Yushi ay tao pa rin, hindi niya basta-basta puputulin ang mga ito, ngunit maaari niyang baguhin ang mga ito. Kailangan lang niyang tingnan ang hinaharap. Matapos matuto mula sa payo ni Seido, sinimulan niyang tanungin si Seido kung kumusta ang iba, at nag-enjoy sila sa natitirang bahagi ng gabi. Samantala, sa bahay ni Mizuki, tinatanong siya ng mga kapatid niyang babae kung nasaan si Yushi, dahil hindi na siya pumunta dito. Ipinaliwanag ni Mizuki na abala lang si Yushi sa high school, ngunit naalala niya kung paano tumigil si Yushi sa pagpapakita ng anumang kahinaan ng masawi ang kanyang mga magulang. Tila laging may hawak si Yushi, at kapag napagpasyahan niyang gawin ang isang bagay, hindi na siya nagbabago ng isip. Ang ama ni Mizuki ay sumali sa pag-uusap at sinabi kay Mizuki na si Yushi ay nasa isang sanggang daan ngayon, at naghahanap ng isang lugar kung saan siya nararapat. Ang kailangan lang gawin ni Mizuki ay maniwala sa kanya at maghintay. Ang kanyang ama pagkatapos ay patuloy na nakikipag-usap sa isang tao sa telepono, at ipinaliwanag na si Mizuki ay umiiyak at nagmamakaawa na bisitahin si Yushi. Sa inis ni Mizuki, mismong si Yushi ang kausap ng kanyang ama. Kaya, nakipagkita si Mizuki kay Yushi sa huli. Nagtungo ang dalawa sa isang restaurant kung saan ibinahagi ni Yushi ang kanyang mga karanasan sa kanyang mga aktibidad sa club. Masaya si Mizuki na mukhang mas mabuti ang kaibigan niya, at inamin ni Yushi na nakausap niya talaga ang isang taong mas matanda sa kanya na nagbigay sa kanya ng pananaw sa buhay. Natutuwa din silang makita ang isa't isa, at sinabi sa kanya ni Mizuki na mahalaga ito dahil ang mga tao ay may iba't ibang mga halaga na kailangan ihambing sa isa't isa upang umunlad. Samantala, si Mizuki mismo ay determinado na lumikha ng maraming koneksyon sa mga tao at maging matagumpay sa hinaharap. Pagkatapos ng kanilang pagkikita, napagtanto ni Yushi kung paano pa rin kinakaharap ni Mizuki ang kanyang hinaharap, at iniisip niya kung ano ang dapat niyang gawin. Isang araw sa kanyang dorm, nakatanggap siya ng sorpresang pagbisita mula sa walang iba kundi ang kanyang pinsan na si Erika. Tinanong siya ni Erika kung bakit hindi siya bumisita sa oras ng pahinga, ngunit napangiti siya nang makita niyang mukhang okay si Yushi. Pumunta sila sa tabing ilog para mag-usap, at iniisip ni Yushi kung may nagawa ba siyang mali para bisitahin ni Erika. Kakaiba, ipinakita sa kanya ni Erika ang postcard na ipinadala niya noong una siyang lumipat at kung gaano siya kasaya sa Kotobuki So apartment. Inamin ni Erika na hindi niya kailanman kinasusuklaman si Yushi. Siya ay hindi lang komportable na nakatira kasama niya, dahil parati niyang ginugulo ang kanyang gawain at hindi binibigyan ng personal space. Ngunit nang malaman niyang napakasaya nito sa kanyang bagong lugar, nasaktan siya sa pag-iisip na hindi na siya muling makikita. Umiiyak si Erika at humingi ng tawad sa kanyang inasal, at nagkasundo ang dalawa. Ang heart-to-heart talk ay nakatulong kay Yushi na magdesisyon, at nagmamadali siyang umuwi para mag-impake.
Pinasalamatan niya ang kanyang mga kasama sa silid sa pagtanggap sa kanya at bumalik sa Kotabukiso apartment kung saan sa wakas ay nagpakita si Han-iko at tinatanggap siya pabalik. Ang iba ay nagsorpresa sa kanya sa isang party, at sinabi sa kanila ni Yushi na sa wakas ay nakauwi na siya. Si Yushi ay ganap na nakabalik sa Kotabukiso apartment, kasama ang mga ibon na bumabati sa kanya sa umaga at ang masarap na luto ni Ruko para sa almusal. Sa maganda na umaga na ito, isang bagong karakter ang dumating sa apartment ng yokai, isang magulo na lalaki na masayang binati ni Akane bilang Fumiya. Mabilis na nilamon ni Fumiya ang pagkain ni Ruko, habang ipinaliwanag ni Remy kay Yushi na si Fumiya ay isa pang residente na hindi bumalik sa loob ng isang taon or higit pa. Ipinaliwanag ni Fumiya na naglalakbay siya mula sa ibang bansa patungo sa gitnang silangan na naghahanap ng aklat ng mga spells na tinatawag na Black Mary. Sa kasamaang palad, hindi niya ito natagpuan, ngunit nakita niya ang Dead Sea Scrolls, ang Book of Adventures, at ang Book of the Multiverse. Nagtataka si Yushi kung talagang umiiral ang mga aklat na iyon, ngunit tumawa si Fumiya at tiniyak sa kanya na hindi sila mahahanap sa pamamagitan ng mga normal na pamamaraan. Ang kanyang sira-sira at malilim na pag-uugali ay nagpapaalala kay Yushi kay Antigo. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng iba kung sino si Yushi kay Fumiya, at ipinakita sa kanila ni Fumiya ang kanyang mga libro sa kanyang paglalakbay. Halimbawa, ang pambihirang manuskrito ng Voynich na sinasabing kopya ng isang manuskrito noong ika-13 siglo na naglalaman ng mga guhit ng mga halaman na natuklasan lamang noong ika-15 siglo. Hindi lang iyan, may mga ilustrasyon ng advanced na kaalaman, tulad ng sperma at ovum, pati na rin ang drawing ng Andromeda Galaxy. Sa tumpok ng mga libro ni Fumiya, tila nahadyap ng isa ang mata ni Yushi. Gayunpaman, nagsalita din si Akane at sinabi sa kanila na may kakaiba siyang nararamdaman mula sa mga libro. Ipinaliwanag niya na madaling matipon ang mga emosyon ng mga tao sa mga magic book, at nakita niya ang kakaibang pakiramdam na nagmumula sa aklat na nakakuha ng mata ni Yushi. Inamin ni Fumiya na nakuha lang niya ang librong iyon bilang bonus mula sa isang flea market. Pagbukas ng libro, ito ay tila isang artbook ng mga tarot card na may hindi nababasang mga sulat sa ibaba. Ini-hypothesize ni Akane na hindi nila mabasa ang mga larawan dahil maaaring ito ay selyado, ibig sabihin, ito ay may kapangyarihan, ngunit ito ay nakalock at hindi magagamit. Nakakatuwa ito kay Fumiya, na gustong ibenta ang mga aklat sa mga collector. Sa kasamaang palad, binawi ni Akane ang aklat at sinabi sa kanya na ipapasuri muna niya ito sa kanyang master para makita kung ligtas itong ibenta. Habang nagtatrabaho si Akane, higit na natututo si Yushi tungkol sa pagkakaroon ng magic at magic books. Sa Inglaterra, ang parapsychology ay isang kinikilalang larangan ng pag-aaral, ibig sabihin ay kinikilala ang magicians. Sa kasamaang palad, mahirap magkaroon ng mga bagay na nakaprint doon, kaya dinadala ang mga ito sa Japan or ma-publish doon. Ang iba ay sumasang-ayon din na ang mga salita ay makapangyarihang mga bagay, higit pa sa mga imahe or eskultura. Halimbawa, ang estatwa ng Venus de Milo ay sinasabing sikat dahil wala itong mga braso, na nagbibigay daan sa isa na punan ang mga puwang sa kanyang sariling imahinasyon. Ang mga salita, samantala, ay nagbibigay sa isa ng pinakamalaking pagkakataon na gamitin ang imahinasyon. Naunawaan ito ni Yushi sa pamamagitan ng pag-alala kung paanong ang mga salita ang tanging pinagmumulan niya ng libangan ng masawi ang kanyang mga magulang. Maaari nilang dalhin siya kahit saan, at maaari siyang maging kahit sino pa. Kaya naman ang mga magic book ay maaari ding maging mapanganib dahil pinalalakas ng mga ito ang mga nakatagong kakayahan ng sangkatauhan. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, sina Yushi at Fumiya ay nakikibahagi sa paligan ng mga lalaki, na inaalala kung paano nila na-miss ang Kotabukiso apartment. Tinanong ni Fumiya si Yushi kung bakit siya bumalik, at inamin ni Yushi na nalulungkot siya nang lumipat siya. Naputol ang kanilang pag-uusap nang biglang sumama sa kanilang paligan si Maricar. Mamayang gabi, matutulog si Yushi, inaabangan ang pagkikita nila ni Ms. Oki bukas. Gayunpaman, bigla siyang nagising nang magsimulang sumikat ang isang maliwanag na ilaw, at ang magic book ay nasa kanyang kama. Isang kakaibang espiritu ang lumabas mula rito at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Fulyo, at tinawag si Yushi na kanyang master. Natulog ulit si Yushi, ngunit hindi siya pinayagan ni Fulyo. Napagtanto na ito ay isang panaginip, tinanong niya si Fulyo kung ano ang gusto nito, at ipinakita nito sa kanya ang isang pahina sa aklat kung saan ipinakita ang kanyang tarot card.
Sa pagkakataong ito, nabasa na ni Yushi ang salita sa ibaba bilang The Fulyo, at biglang lumiwanag ang espiritu nang mabasa niya ito ng malakas. Binabati siya ni Fulyo sa pagsira sa selyo at ganap na kinilala bilang kanilang master. Ipinaliwanag ni Fulyo na mayroong isang mahusay na aklat ng mahika na tinatawag na Hirozoikon. Naglalaman ito ng 78 halimaw na ipinatawag, at kinokontrol ng isang mahusay na salamangkero mula sa ibang mundo. Ang aklat na kay Yushi ay isang mas mababang bersyon nito, na naglalaman lamang ng 22 halimaw, na itinulad sa Major Arcana ng Tarot. Ang lumikha ng aklat ay pumanaw na, at ang aklat ay dumaan sa pagitan ng maraming kamay, ngunit walang nakasira sa selyo hanggang ngayon. Sinubukan ni Yushi na ipatawag ang isa pang espiritu, si Jin ang magician. Siya ay nasasabik na sa wakas ay hilingin ang higit pang kayamanan, ngunit kapag hiniling niya ito kay Jin, nag-iiwan lamang siya ng isang barya. Ipinaliwanag ni Fulyo na mas mababang bersyon lamang sila ng orihinal na aklat, kaya wala silang gaanong stamina. Sinubukan ni Yushi na ipatawag ang isa pa, ang espiritu ng hangin, si Sylphie, ngunit ang nagresultang unos ay nabasag lamang ang kanyang mga bintana. Susunod, sinubukan niya si Chokma ang Hermit ngunit ito ay isang matandang kwago lamang na inaantok. Sa wakas, sinubukan niya si Kate Sith the Hanged ngunit ito ay isang unmotivated na pusa na hinuhulaan na uulan sa susunod na araw. Nadismaya, natulog na lang ulit si Yushi. Kinabukasan, pumunta si Yushi upang makipagkita kay Mizuki, ngunit ang isang pares ng mga walang modo na gangster ay nagpabago sa kanilang mod. Nagbabayad sila at umalis, ngunit ang mga gangster ay muling papunta sa kanilang daan. Hiniling ni Mizuki na lumipat sila, ngunit sa halip ay tumambang sila sa kanya. Sinubukan niyang umalis, at nang sinubukan siyang pigilan ng isa sa kanila, inihagis ni Mizuki ang lalaki sa kanilang mga motorsiklo. Lumalayo sila, ngunit pagkaraan ng ilang minuto, hinahabol sila ng mga gangster sakay ng kanilang mga motorsiklo. Tumakas sila at napunta sa isang abandonadong lugar ng konstruksyon kung saan sila ay tumungo sa isang nakabarakada na silid. Tinanong ni Yushi si Mizuki kung maaari niyang takutin ang mga gangster gamit ang kanyang black belt na mga kasanayan sa Aikido, ngunit inamin ni Mizuki na ang mga iyon ay gumagamana lamang sa mga taong may utak para matakot. Karamihan sa mga gangster ngayon ay nahuhuli sa kanilang mga emosyon at gumagawa ng mga kaguluhan. Naririnig nila ang mga gangster na sumisigaw para sa kanila sa labas ng pinto, at inihanda nila ang kanilang mga sarili para sa isang labanan. Si Fulyo ay nagpakita at tinanong si Yushi kung kailangan niya ng tulong, na nagpaunawa sa kanya na hindi ito panaginip pagkatapos ng lahat. Samantala, nanlaki ang mga mata ni Mizuki nang makita si Fulyo. Ipinakilala ni Fulyo ang kanyang sarili kay Mizuki at ipinaliwanag na siya ay tapat na lingkod ni Yushi. Mabilis na ipinaliwanag ni Yushi ang inaakalang panaginip niya tungkol sa magic book na may mga espiritong nakatatak sa loob. Hinawakan ni Mizuki si Yushi at hinihimok na magpaliwanag pa siya, ngunit mas tumitindi ang pagkatok sa pinto, at sinabi sa kanya ni Yushi na wala silang oras. Iminumungkahi ni Fulyo na ipatawag niya ang Devil Cerberus, ngunit ang lumalabas ay isang maliit na tuta, kung saan ipinapaliwanag ni Fulyo na siya ay ganap na lalago sa loob ng 200 taon. Ipinatawag ni Yushi ang isa pa, ang Hippogriff the Chariot. Sa pagkakataong ito, ito ay isang malaking ibon. Tuwang-tuwang itinuro ni Yushi na maaari nilang sakyan siya patungo sa kaligtasan, ngunit lumipad na ang Hippogriff kasama si Fulyo na nagpapaliwanag na ang Hippogriff ay isang mapagmataas na hayop at dapat alam nila ang trick upang sumakay sa kanya. Mabilis na binuklat ni Yushi ang aklat upang makahanap ng isang nilalang na mas kapaki-pakinabang, at iminumungkahi ni Mizuki na dapat niyang ipatawag ang espiritu ng tubig. Kaya, tinawag ni Yushi ang The Empress Mirror. Sa halip na itaboy ang kanilang mga kaaway, gayunpaman, lumilikha lamang ito ng isang maliit na ulan at puddle. Gayunpaman, iginiit ni Mizuki na ito ay sapat na. Pagkatapos ay ibinulong niya ang plano kay Yushi, kaya nang tuluyang pumasok ang mga gangster, tinawag niya ang espiritu ng kidlat na si Ithako the Tower, na pagkatapos ay nakuryente ang puddle sa ilalim ng mga pumapasok na gangster. Isa sa mga natitirang gangster ay naglabas ng kutsilyo, ngunit madaling dinasormahan siya ni Mizuki. Samantala, ipinaalala ni Fulyo kay Yushi na maaaring lumipad ang Hippogriff sa isang lugar, kaya naalala ni Yushi na aisil siya pabalik sa libro. Ang bumabalik na ibon ay tinatakot ang natitirang mga gangster, na naging dahilan ng pagkahimatay nilang lahat. Sa pamamagitan nito, ligtas silang nakatakas sa mga gangster.
Tinanong ni Yushi si Ms. Oki kung paano niya nalaman ang tungkol sa tubig at kidlat mula sa libro, ngunit sumagot si Ms. Oki na ang apat na elemento ay palaging bahagi ng anumang magic system sa fiction. Kabilang dito ang apoy, tubig, lupa, at hangin, na may ilang sistema na nagdaragdag ng ikalimang elemento na tinatawag na ki. Nang makarating sila sa Kotobukiso apartment, tinanong ni Yushi si Ms. Oki kung gusto niyang pumasok, ngunit tinanggihan niya ang alok. Sa halip, hiniling niya kay Yushi na ipaliwanag ng buo sa kanya ang lahat balang araw. Pumasok si Yushi sa apartment, at mabilis na ipinaalam ni Akane sa kanya na ang librong ibinigay sa kanya ni Fumiya ay nawala. Nag-aalala siya na nawala ito sa kanya, ngunit sinabi sa kanya ni Yushi na nasa kanya talaga ang aklat. Kaya, ipinaliwanag niya ang lahat ng nangyari sa iba. Itinuro ni Akane na dapat ay kapalaran para sa kanya na makuha ang libro dahil itinuro niya sa nakaraan ang kanyang kakayahan para sa supernatural. Naalala rin ni Yushi kung paano, nang masawi ang kanyang mga magulang, hindi siya naniwala sa anuman. Ngunit simula nang lumipat siya sa apartment, nagsimulang magbago ang kanyang paniniwala. Iniisip niya kung ano ang dapat niyang gawin ngayon, ngunit tinitiyak sa kanya ng iba na palagi silang makakatulong sa kanya. Mabuti na lang talaga na natuto siya dahil ngayon, makakalusot na siya sa kahit anong gulo. Na-curious ang iba tungkol sa kanyang summons, at gusto ni Remy na makita si kamatayan. Kaya, tinawag ni Yushi si Thanatos, isang maliit na espiritu na may karit. Nagsimulang tumawa ang mga lalaki sa kanyang pagtawag, ngunit sinabi sa kanya ni Akane na ito ay talagang mabuti. Ginagamit ng mga summon ang life energy ng kanilang master, kaya kung ginamit niya ang totoong Hero Zoicon, malamang na masawi siya sa isang summon niyang. Pagkatapos ay iminumungkahi niya na dapat nilang sanayin ang espiritual na kapangyarihan ni Yushi simula bukas. Kinabukasan, ginaisang ni Akane si Yushi at pinatayo siya sa isang palanggana ng tubig. Pagkatapos ay pinilit niya si Yushi na mag-enchant habang binuhusan siya ng mas maraming tubig. Tinanong siya ni Yushi kung ano ito, kaya ipinaliwanag niya na ito ay isang sutra na nagpapataas ng espiritual na kapangyarihan. Nang maglaon, nagulat si Yushi na patuloy niyang ginagawa ito sa loob ng 2 oras. Pagkatapos ay naligo siya at nag-breakfast kasama si Akane. Pagkatapos ng almusal, ipinaliwanag ni Akane na nagawa niya ang sutra ng 2 oras ng mas maaga dahil siya ay nasa kawalan ng ulirat or isang estado ng pagmumuni-muni. Halimbawa, ang isang instrumentong Indian na tinatawag na sitar ay sinasabing nagudyok ng mga alpha wave sa utak. Kaya, karaniwan sa mga taong naglalaro nito ay hindi napapansin na lumipas na ang mga oras. Ang walang malay na bahaging ito ng isip ay kung saan nagmumula ang mga psychic at espiritual na kapangyarihan. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanya na magpahinga, dahil magpapatuloy sila mamaya. Inaalo ni Kiro si Yushi, at niyakap niya ito dahil siya lang ang hindi pinipilit na magsanay siya. Sabay silang nakatulog hanggang sa gisingin siya ni Akane at ibigay sa kanya ang kanyang tanghalian, isang piraso ng toast. Para sa kanilang susunod na sesyon ng pagsasanay, tumungo sila sa isang silid na sinindihan ng kandila, kung saan binigyan ni Akane si Yushi ng bagong sutra upang bigkasin. Sabay nilang binibigkas ang sutra, at sa pagkamangha ni Yushi, ang mga salita ay mabilis na lumipad sa pahina at umiikot sa kanya. Kung kumain siya ng buong tanghalian, masusuka siya dahil sa pagkahilo. Pagkatapos ay ginaisang ni Akane si Yushi mula sa kanyang ulirat at ipinaalam sa kanya na sa pagkakataong ito, siya ay magmumuni-muni ng 5 oras. Sumasakit ang buong katawan ni Yushi, kaya binigyan siya ni Akane ng isang basong tubig, at dinala siya ni Fumiya sa kanyang paligan. Pagkatapos, muli siyang kumain ng madaming hapunan. Ito ang naging routine ni Yushi sa buong linggo. Gayunpaman, isang bagay ang patuloy na bumabagabag sa kanya. Naalala niya tuloy ang pangako niya kay Ms. Oki na ipaliwanag ang lahat. Nakatanggap siya ng tawag mula mismo kay Ms. Oki, at ipapaliwanag niya ang lahat tulad ng ipinangako niya, ngunit biglang ipinaalam sa kanya ni Ms. Oki na bibisita siya sa kanyang apartment sa susunod na araw. Dumating ang araw ng pagbisita ni Ms. Oki, at nag-aalala si Yushi na maaaring hindi matanggap ni Ms. Oki ang mga yokai. Sa wakas, dumating si Ms. Oki sakay ng kanyang motorsiklo, dala ang maraming kahon. Bago sila pumasok, nagpa siya si Yushi na sabihin kay Ms. Oki ang isang bagay. Makalipas ang ilang minuto, ang unang makikilala ni Ms. Oki ay si Akane. Mabilis na inalok siya ni Ms. Oki ng mga bulaklak, at pinasalamatan siya sa lahat ng ginagawa niya para kay Yushi.
Binibigyan din niya siya ng ilang mga tsokolate, na nakakuha ng kanyang pag-aproba. Excited niyang hinayla siya para ipakilala siya sa iba pang mga naninirahan sa apartment. Sumunod, yumuko si Ms. Oki sa harap ni na Akiro at Remy para pasalamatan sila sa pagtulong kay Yushi. Binibigyan niya sila ng ilang vintage wine at pagkain. Pagkatapos, naalala ni Ms. Oki kung paano ipinaalam sa kanya ni Yushi kanina na ang mga yokai ay nakatira din sa apartment habang pinupuntahan nila sila para batiin sila. Ang unang yokai na nakilala nila ay si Nakiro at Shiro. Nangangamba si Ms. Oki sa pagkikita nila, at nagulat siya nang malaman niyang mahahawakan niya talaga ang dalawa kapag ginulo niya ang kanilang buhok. Ang pagharap sa unang yokai ay nagbigay daan kay Ms. Oki na makilala ang iba pa sa kanila, habang siya ay nagpapasalamat at nagbibigay ng mga regalo sa iba, kabilang ang mga manlalaro ng mahjong at ang may-ari. Natatakot siya sa hitsura ng ilan sa kanila, ngunit nagawa niyang batiin silang lahat. Sa wakas, nakilala ni Ms. Oki ang chef, si Ruko, at nagpatira pa ito sa kanyang harapan upang pasalamatan siya sa pagpapakain kay Yushi. Bilang regalo, binibigyan niya ito ng hand cream, na nagpamula sa kanya. Matapos makilala silang lahat, pinuri ni Yushi ang magiliw na pakikipagkilala ni Ms. Oki sa lahat ng yokai, ngunit ipinaalala sa kanya ni Ms. Oki na sinasanay niya ang kanyang sarili na makipag-ugnayan sa mga tao. Nang maglaon, iminungkahi ni Akane na manatili siya para sa hapunan, at sumagot si Ms. Oki na talagang pinaplano niyang magpalipad ng gabi. Nagpagulat ito kay Yushi, at tinanong niya kung saan matutulog si Ms. Oki, ngunit iginiit ni Ms. Oki na maaari lang silang mag-share ng kama. Ang dalawang magkaibigan ay nagsalo sa isang masarap na pagkain at nag-e-enjoy sa mga hot spring sa basement. Pagbalik nila sa dining room, nagulat sila nang malaman nilang lahat ay ginawa itong isang party. Nasisiyahan sila sa malamig na hangin sa gabi, at hiniling ni Kiro kay Ms. Oki na basahan siya ng isang libro. Pagkatapos basahin, sinabi ni Ms. Oki na ito ay nagmukhang isang ama. Samantala, dumating si Fumiya at nagalit sa mga lalaking umiinom dahil sa hindi pag-iiwan ng ilang vintage wine para sa kanya. Ipinaalam nila sa kanya na ang kaibigan ni Yushi na si Ms. Oki ay talagang nagdala sa kanila bilang mga regalo. Tinanong ni Fumiya si Ms. Oki kung nagulat siya nang malaman niyang ang kanyang kaibigan ay nakatira sa isang lugar na puno ng yokais, at nagsasanay din na maging isang salamangkero. Nagpasalamat si Ms. Oki sa kanyang pagtulong kay Yushi, ngunit iginiit ni Fumiya na siya ay tagadala lamang ng mga libro. Bumalik sila sa pag-inom, ngunit napahinto sila nang bigla ang lumindol. Ang lindol ay nagmumula sa maletang dala ni Fumiya. Ang pagyanig ng malita ay tuluyang naputol ang pagkakahawak nito, at isang itim na usok ang lumabas mula rito. Sa loob ng itim na usok, lumabas ang tatlong mummified na ulo, na nagpapatakot kay Ms. Oki at Yushi. Ang mga ulo ay nagsimulang lumutang sa hangin, at sinabi ni Fumiya na tiyak na nakuha nila ang espiritual na enerhiya ng apartment at nakakuha ng kapangyarihan. Nang wala si Ryoko at Akane, napagtanto ni Yushi na siya lang ang makakalaban sa kaaway. Sinimulan silang salakayin ng mga ulo, at huhugutan na sana ni Yushi ang kanyang libro nang sabihin sa kanya ni Fumiya na hindi siya dapat mag-alala. May dahilan kung bakit niya kayang harapin ang mga ganitong klase ng libro. Pagkatapos ay ipinatawag niya ang kanyang sariling libro at gumawa ng isang spell, ibinalik ang masamang espirito sa isang libro. Namangha sa kapangyarihan ni Fumiya, tinanong siya ni Yushi kung ano siya. Ipinaliwanag ni Fumiya na siya ay isang bookmaster. Dahil dito, iniisip ng dalawang magkaibigan ang isang may-ari ng bookstore, ngunit iginiit ni Fumiya na ang ibig niyang sabihin ay isang master ng mahiwagang libro. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na mayroon siyang sariling mahiwagang libro, at ang mga kumukuha ng kapangyarihan mula sa isang libro ay tinatawag na bookmasters. Gumagawa sila ng isang kontrata sa isang libro, at kumukuha sa kapangyarihan ng kung ano ang nasa loob ng mga pahina nito. Ang kanyang aklat, Seven Sages, ay naglalaman ng kapangyarihan ng 7 sage, at maaari niyang gamitin ang kanilang kapangyarihan kahit na gusto niya. Tinanong siya ni Yushi kung bakit hindi niya sinabi sa kanya ng mas maaga ito, kapag siya ay nagpapanik tungkol sa kung paano pigilan ang masamang espirito, ngunit si Fumiya ay tumawa at sinabi sa kanya na ito ay nakakahiya lamang, at siya ay nasa ibang antas kaysa kay Yushi. Napatingin silang lahat sa librong kanina lang ay sinusubukang kainin sila. Binalaan ni Fumiya si Yushi na dapat din siyang mag-ingat sa paligid ng mga libro. Pagkatapos ng gabing iyon, lahat sila ay tumungo sa kanilang mga silid kung saan agad na nahiga si Ms. Oki sa kama ni Yushi.
Hindi siya makapaniwala na isang lumilipad na pugot na ulo ang umatake sa kanila. Pinaalalahanan siya ni Yushi na naging maayos din naman sa huli. Sinabi ni Mizuki na hindi niya inakala na ang kanyang buhay ay mag-uugnay sa mga nakakatakot na okultismo, at tinanong siya ni Yushi kung talagang natatakot siya sa buong araw. Itinuro ni Mizuki na kahit sino ay matatakot pagkatapos makakita ng mga espiritu at yokai. Hindi siya makatulog kagabi, at ngayon, nasa isang apartment siya na puno ng yokai. Siyempre, natakot siya. Naalala ni Yushi ang mga unang araw niya sa apartment, at napagtanto niya na katulad din siya ni Mizuki, natatakot sa anumang bagay na gumagalaw. Sa kabutihang palad, inamin ni Mizuki na kahit na nagulat siya nang makita ang lahat ng mga bagong bagay na ito, kinikilala niya na ito ay isang magandang lugar. Niyakap ni Yushi ang kaibigan at nagpasalamat. Matutulog na sana sila nang mapansin nilang pinagmamasdan talaga sila ni Kiro. Napagtanto ni Mizuki kung ano ang gusto ni Kiro, at tinawag niya siya upang matulog sa tabi nila. Nakahiga silang lahat, at nagkomento si Mizuki na para silang pamilya, na siya ang tatay at si Yushi ang ina. Galit na nagprotesta si Yushi at hindi sinasadyang nagising si Kiro. Sa kabutihang palad, nagpakita si Fulyo at pinayuhan siya na ipatawag si Siren. Ipinatawag ni Yushi si Siren na nagpatuloy sa pag-awit ng isang nakapapawi na oyayi, pinatulog si Kiro pabalik sa pagtulog. Sinabi ni Fulyo kay Yushi na ang mga waves na natanggap nila mula sa kanya ngayong gabi ay napakaganda. Natutuwa silang makita ang kanyang pag-unlad. Kaya, ang dalawang magkaibigan ay natutulog kasama si Kiro sa pagitan nila. Kinabukasan, aalis na si Mizuki, at ang iba't ibang yokai sa apartment ay nagpaalam sa kanya. Pagkatapos niyang umalis, bumalik si Yushi sa pagsasanay kasama si Akane. Sina Yushi at Akane ay tapat na nagpatuloy sa kanilang pagsasanay sa umaga, at pinuri sila ni Remy dahil dito, kahit na nagsisimula na ang paaralan. Sinabi ni Akane na ang pang-araw-araw na pagsasanay ay kung ano ang tungkol sa isang salamangkero, ngunit nagreklamo si Yushi at itinuro na hindi niya sinusubukan na maging isang salamangkero. Iminumungkahi ni Remy na maaari siyang maging isang salamangkero sa high school na nakikipaglaban sa mga halimaw pagkatapos ng paaralan, ngunit sinabi ni Yushi na gusto lang niya ng normal na buhay high school. Dahil dito, pumapasok si Yushi sa paaralan upang simulan ang kanyang ikalawang taon sa high school. Sa inis niya, sumama si Fulyo, at lumabas ang magic book sa kanyang bag kahit na sinadya niya itong iwan sa bahay. Pinagalitan niya si Fulyo at inutusan siyang manatili sa kanyang bulsa, ngunit lahat ng kanyang mga pagungal at pakikipag-usap sa kanyang sarili ay kakaiba sa mga kalapit na dumadaan. Sa kanilang paaralan, sinurpresa siya ng kanyang kaklob na si Tashiro at sinabi sa kanya na magkaklase sila para sa taon. Sinimulan silang kulitin ng kanyang mga kaibigan na dapat ay tadhana na mula noong nailigtas ni Yushi si Tashiro noong nakaraang taon. Hindi komportable si Yushi sa pagiging malapit ng mga babae, habang pinupuri siya ni Fulyo dahil sa pagiging sikat sa mga babae. Katulad lang din ng mga klase noong unang taon niya, ngunit isa sa mga pinagkaiba ay may bagong English teacher, isang lalaking nasa 20s na nagngangalang Miro Katsamasa. 3 or 4 na taon pa lang siyang guro, ngunit mukhang malayo siya sa kanyang mga estudyante at medyo mahirap kilalanin. Ibinahagi ni Tashiro ang isang chismis na noong siya ay nasa kolehiyo, si Miro ay aktwal na aktibo at kahit na nagkaroon ng mga pangunahing tungkulin sa mga dula ni Shakespeare at iba pa. Ang kanyang mga kaibigan ay tila hindi naniniwala dito, dahil ang kanilang guro ngayon ay tila hindi isang taong gagawa ng isang bagay na napakapakitang tao. Nakuha ni Miro ang isang pilyong hitsura sa kanyang mukha, at ibinahagi ang kanyang teorya na maaaring may nangyari sa kanyang dating paaralan. Ito ay nagudyok sa iba pang mga babae na tumawa sa kanya, habang si Yushi ay napabuntong hininga. Si Yushi mismo ay hindi alam kung bakit ganoon ang kanyang guro, ngunit kung isasaalang-alang ang ugali ng kanilang guro, talagang maniniwala siya sa kakaiba na hypothesis kay Miro. Naglalakad siya sa hallway nang bigla niyang makita ang taong iniisip niya, si Miro mismo. Nakatingin siya sa bintana, ngunit ang tanging nakikita ni Yushi sa labas ay ilang mga estudyanteng naglalaro. Out of nowhere, may napansin si Yushi sa ekspresyon ni Miro, at nakaramdam siya ng galit. Ang mga mata ni Miro ay tila nalulumbay sa kanya, at nakuha niya ang pagnanais na suntukin siya. Dahil sa ayaw niyang magkaroon ng gulo, nagpa siya siyang iwasan na lang ang kanyang guro. Sa kanyang bulsa, nararamdaman din ng natutulog na si Fulyo si Miro.
Kaya naman, bumalik si Yushi sa kanyang pang-araw-araw na buhay, ito man ay pagtanggap ng mga bagong miyembro sa kanilang club or paggawa ng kanyang makakaya sa kanyang trabaho. Samantala, sa Kotobukiso apartment, sinimula ni Ms. Oki na gugulin ang lahat ng kanyang libreng oras sa pagtambay at paglalaro ng mga video game kasama si Kiro. Dumating din si Ryoko at pinuri kung paano lumaki ang aura ni Yushi. Tuwang-tuwang ipinakilala ni Yushi si Ms. Oki sa kanya, at pinuntahan niya ang kanyang mga mahiwagang libro para maipakita niya ito kay Ryoko. Binuksan ni Ryoko ang libro at sinabi kay Yushi na buti na lang at hindi niya nakita ang orihinal na Hirozoikon. Tiniyak niya kay Yushi na wala siyang dapat ipag-alala. Gamaan ang isip ni Yushi, at sinabi niya kay Ryoko na ganoon din ang sinabi ni Fumiya sa kanya, at bagaman pareho silang mga salamangkero, mas nagustuhan niya ito na nanggaling kay Ryoko. Hindi niya napansin na nakatayo na pala si Fumiya sa likuran niya, at pagkatapos ay sinaktan niya si Yushi dahil sa pang-aalipuste sa kanya. Ang iba ay pagkatapos ay nagpakita, at isa pang party ang naganap upang salubungin ang pagbabalik ni Ryoko. Maya-maya, naliligo ang mga lalaki sa hot spring nang mapansin ni Yushi ang isang sugat ng espada sa balikat ni Ryoko. Isinalaysay ni Fumiya kung paano tumutulong minsan ang mga espiritista sa paglutas ng mga krimen, at noong nakaraan, tinulungan ni Ryoko ang mga pulis na makuha ang isang grupong kanibal. Ang grupo pagkatapos ay sumugod sa gusali, ngunit si Ryoko ay nagpapasalamat na nagawang iligtas ang mga bihag. Ibinahagi din ni Ryoko kung paano nabigo si Fumiya na mabawi ang isang lihim na text mula sa isang grupo ng mga bandido, at nauwi siya sa pagbaril. Ipinakita rin ni Akiro ang peklat na nakuha niya mula sa basag na bote ng Yakuza, habang nagrereklamo si Remy tungkol sa isang babaeng fan niya na minsang nagtangkang pumaslang sa kanya. Lahat sila ay tumatawa habang nagbabahagi ng mga kwento ng kanilang buhay, na tinatakot pareho sina Yushi at Ms. Oki sa katotohanan na maaari silang tumawa tungkol sa mga pangyayaring nagbabanta sa buhay. Pagkatapos maligo, hindi mapigilan nina Ms. Oki at Yushi na humanga sa katotohanan na lahat ng tao rito ay isang tunay na nasa hustong gulang. Ms. Oki remarks na lahat ng mga taong nakapaligid sa kanya noon ay mga mababaw na matatandang sip-sip sa kanya. Dito, ang bawat isa ay nabubuhay sa kanilang sariling mga termino. Biglang yumanig ang bahay, at dumungaw si Yushi sa bintana para tingnan kung ano ang nangyayari. Sa kanyang pagtataka, isang malaking mata ang nakatingin sa kanya. Lumabas si Ryoko at ang iba sa apartment, at tinawag ang malaking Cyclops na nakatitig kay Yushi. Lumalabas na siya ay isang dating kaibigan na nagngangalang Mataho. Binigyan niya sila ng isang malaking baboy ramo bilang regalo, habang ipinaliwanag ni Ryoko kay Yushi na si Mataho ay nakatira sa isang nakatagong nayon sa kabundukan. Ang mga lugar na maraming bundok ay may tinatawag na mga nakatagong nayon, na mayroon ding mga hadlang na pumipigil sa mga tao na makapasok. Noong nakaraan, ang mga tao ay nakatira sa parehong mga lugar, ngunit kapag ang kanilang bilang ay lumaki, nagsimula silang hamakin at itinaboy ang mga taong iba ang hitsura or may kapangyarihan. Nalungkot si Yushi nang malaman ang kalupitan ng sangkatauhan, ngunit nagsalita si Mataho at sinabi sa kanya na alam talaga ng mga tao ang tungkol sa kanila, ngunit hindi sila gumagawa ng malaking kaguluhan. Minsan binibigyan pa nila sila ng makakain. Pagkatapos ay nagpa-party sila para ipagdiwang ang pagbisita ni Mataho. Pagkatapos ng party, nagpaalam sila kay Mataho, at bumalik sina Yushi at Ms. Oki sa kanilang silid. Tinanong ni Ms. Oki si Yushi kung kumusta ang kanyang paaralan at pinayuhan siyang huwag nang pumasok sa anumang kakaibang bagay. Lingid sa kanilang kaalaman, sa mismong sandaling iyon, isang masamang aura ang bumabalot sa paaralan ni Yushi. Kinabukasan, nataranta si Yushi nang biglang sabihin sa kanya ni Tashira na may mga multo sa paaralan. Ipinaliwanag ni Tashira kung paano, sa gym, mayroong isang maliit na bodega sa tabi ng entablado. Karaniwan, ang drama club ay nag-iimbak ng kanilang mga props doon, ngunit gabi-gabi, ang mga boses ay maririnig sa loob. Kapag pumasok ang mga tao, sinasabi nilang nakakatakot, parang may nanonood sa kanila. Habang nagtataka si Tashir tungkol sa nakakatakot na kwentong ito, nalilito lang si Yushi kung bakit nakaupo ang lahat sa tabi niya habang tanghalian. Sumagot ang mga babae na gusto lang nilang makita ang kanyang masarap na tanghalian na inihanda ni Ruko, at sinimula na nila itong kunan ng larawan. Samantala, ang ibang mga lalaki sa klase ay naiinggit sa lahat ng atensyon na nakukuha ni Yushi. Hindi sila pinansin ng mga babae at nagpatuloy sa pagchichismas tungkol sa kwentong multo.
Sinabi nila na ang kwento ng multo ay nagsimula lamang sa taong ito, ngunit sinabi sa kanila ni Yushi na hindi siya interesado. Sa kanyang bulsa, may ibang ideya si Fulyo. Hiniling niya kay Yushi na magsalita, ngunit mabilis na isinara ni Yushi ang kanyang bulsa upang hindi siya magsalita sa paligid ng mga babae. Napansin ng mga babae ang kanyang kakaibang pag-uugali, at mapaglaro nilang pinilit si Yushi na ipakita ang kanyang mga bulsa. Ang kanilang guro na si Miro ay pumasok sa silid at sinigawan sila para sa pagliligawan sa klase. Nataranta ang mga estudyante sa kanyang ugali dahil lunch break pa rin, at hindi sila nagliligawan. Nang maglaon, pumasok si Yushi sa rooftop at tinanong si Fulyo kung bakit sinubukan niyang kausapin siya kasama ng ibang tao sa paligid. Ipinaliwanag ni Fulyo na nakita niyang napaka-interesante ang naunang pag-uusap, at gusto niyang mag-imbestiga si Yushi. Kung may mahanap siya, makakatulong sa kanya ang mga summons niya. Upang magsimula, maaari nilang subukan ang panghuhuli, at binuksan ni Fulyo ang aklat sa Wheel of Fortune, Norns. Ipinatawag ng libro ang tatlong diyosa ng kapalaran kasama ang kanilang Scryong Bowl. Kakaiba, ang tatlong diyosa ay pawang nakasuot ng uniforme sa paaralan. Nagsimula na silang mag-away, at lumalabas na niloko sila ni Kate Sith ang pusa para magmukhang mas moderno. Hiniling ni Yushi sa kanila na alamin ang tungkol sa mga kwentong multo sa kanilang paaralan, at sinimulan ng tatlong diyosa ang kanilang ritual. Ang kanilang Scryong Bowl ay napuno ng maliwanag na liwanag, at si Yushi ay malapit ng mamangha sa kanilang kapangyarihan, ngunit lahat sila ay nagsimulang mag-away muli. Sa wakas ay natapos na ang kanilang pagsisiyasat, at ang maliwanag na mangkok ay napuno ng maputik na sangkap. Tinanong sila ni Yushi kung ano ang nakikita nila, at sinabi sa kanya ng isa sa kanila na may maputik sa mga kwentong multo. Hinihiling niya sa kanila na linawin ito, ngunit wala silang ideya. Nabigo sa kawalan ng impormasyon, pinaalis sila ni Yushi at bumalik sa klase. English ang susunod nilang klase kung saan si Miro ang guro, pero normal na ang kinikilos niya ngayon at kalmado na. Biglang naging pilyo ulit si Tashira at ibinulong kay Yushi na gusto niyang tingnan ang background ni Miro. Samantala, ang paninibugho ng ibang mga lalaki sa pagiging malapit ni Yushi sa mga babae ay patuloy na tumitindi. Pagkatapos ng klase, papasok na si Yushi sa trabaho ng may hamarang sa kanyang daraanan. Kino-corner nila si Yushi at hiniling sa kanya na ibahagi ang mga babae sa kanila. Hindi natakot si Yushi at humarap sa kanila ng direkta. Sinipa siya ng isa sa mga lalaki sa likod, kaya sinabi ni Yushi kay Fulyo na dapat nilang takutin ang mga lalaki na ito. Gayunpaman, hindi nila dapat saktan ang mga ito. Nagpapakita si Fulyo kasama ang libro, at ipinatawag ni Yushi ang tarot card ng paghatol, si Brandis. Nagbubunga ito ng isang malakas na pagyanig na yumanig sa buong gusali at natatangay ang mga lalaki. Naririnig ni Yushi ang mga guro na nagmamadali upang tingnan ang tila pagsabog, kaya mabilis niyang kinuha ang kanyang mga gamit at umalis. Nang maglaon ng gabing iyon, ikinwento ni Yushi sa iba ang tungkol sa kanyang masayang araw. Nagrereklamo siya tungkol sa malakas na ingay na nilikha ng kanyang summon na halos tunog ng kanya ng tangke. Tinitiyak sa kanya ni Akiro na ito ay isang magandang aral para sa mga nananakot. Normal ang selos, ngunit ang pakikipagkaibigan ni Yushi sa mga babae at pagpapakita ng kanyang emosyon ay mabuti para sa kanyang paglaki. Kung hindi, itatago na lang niya ang kanyang nararamdaman at may ipit sa buhay. Naalala ni Yushi ang kanyang nakaraan, na lumalayo sa mga tao, at muli siyang nagpapasalamat sa pakikipagkita kay Mizuki at sa yokai na tumulong sa kanya na makawala sa kanyang shell. Samantala, pinagalitan ni Fulyo si Yushi sa paggamit sa kanila para sa mga bagay na walang kaparakan, kung saan dapat ay gumagawa sila ng mas mahusay na mga bagay tulad ng pagsisiyasat sa mga kwentong multo. Kinabukasan, tuwang-tuwa si Fulyo nang sa wakas ay pumunta si Yushi sa gym para imbestigahan ang bodega. Hinawakan siya ni Yushi at tinanong kung bakit lagi siyang nagtutulak sa kanya na mag-imbestiga, at inamin ni Fulyo na gusto niya talagang maging protagonist si Yushi ng isang manga or anime. Pagkatapos, pupunta sila sa mga pakikipagsapalaran sa buong mundo. Si Yushi ay sumigaw na ang kanyang pangarap ay maging isang manggagawa sa gobyerno. Nagulat siya, nawala na si Fulyo, at si Tashira ang nandoon. Inamin ni Tashira na naroon din siya para imbestigahan si Miro dahil siya ang tagapayo ng drama club. Pumasok sila sa bodega, at agad na naramdaman ni Yushi na tila mabigat ang hangin. Ibinulong din ni Fulyo kay Yushi na siguradong may nasa loob.
Siya at si Tashira ay nagsimulang maghanap sa storeroom, ngunit ang nahanap lang nila ay iba't ibang mga item tulad ng mga wig tape, script, at iba pang mga item na ginagamit ng drama club. Nakita ni Yushi ang isang karta na nakadikit sa dingding, kaya sinubukan niyang sirain ito. Ang nasa ilalim ay lalong nagpagulo kay Yushi at Tashira. Ang dingding ay puno ng mga scribble at mga salitang ginagamit upang sumpa ng mga babae. Tumingin siya sa bintana sa itaas ng mga scribbles at nakita niyang nakatingin ito sa ibaba sa auditorium kung saan naglalaro ng sports ang mga estudyanteng babae. Napagtanto niya na ang isang taong nanonood sa mga babae na nagsasanay ay dapat na ang nagsulat nito. Ito rin ang nagpapaliwanag kung bakit sinabi sa kanya ng babaeng Norns na ang mga kwentong multo ay parang nakakadiri na putik. Nagtataka si Tashira kung si Miro ang nagsulat nito, ngunit itinuro ni Yushi na ang ilan sa mga tinte na nakasulat sa dingding ay nakasulat na matagal na ang nakalipas. Nangangahulugan ito na hindi maaaring si Miro, na nagtuturo lamang doon sa loob ng isang taon. Matagal nang nakapagtapos ang sumulat nito, pero bakit ngayon lang nagsimula ang mga kwentong multo? Pinag-iisipan ni Yushi ang buong misteryong ito, na hinuhulaan na ang isang tao na may hindi mapigil na galit sa mga kababaihan ay malamang nagumuhit ng mga scribble na iyon. Unti-unti, ang mga damdaming iyon ay nakolekta sa dingding, at ang mga negatibong emosyon ay patuloy na namumuo. Ngunit ano ang mangyayari kapag ang pader ay napuno ng espasyo? Bigla na lang, may humila pabalik kay Tashira. Ito ay si Miro, na humahawak kay Tashira na parang bihag, at tinanong sila kung ano ang kanilang ginagawa doon. Napansin ni Yushi na parang nalulumbay na naman ang mga mata niya. Sinubukan niyang magpaliwanag, ngunit may madilim na aura na biglang nag-iwan ng scribble sa dingding at naabsorb ni Miro. Biglang nagsimulang bamulong si Miro kung paano dapat masawi ang mga babae, at pagkatapos ay ibinato si Tashira gamit ang isang kamay. Mabilis na nasalo ni Yushi si Tashira ngunit ang impact ay naging sanhi ng pagbagsak nilang dalawa sa mga stand sa kanilang paligid. Sa kabutihang palad, okay silang dalawa, ngunit nang makarecover sila, wala na si Miro. Nagulat si Tashira kung gaano kalakas si Miro, at galit siyang nagpasya na gagamitin niya ang kanyang buong lakas sa pag-aaral ng kanyang mga sikreto. Samantala, nagtungo si Yushi sa rooftop kung saan pinagalitan niya si Fulyo dahil sa hindi niya pagbabala tungkol sa pagdating ni Miro kanina. Pagkatapos ay ipinatawag niya muli ang mga Norns para malaman nila ang nangyari kanina. Sa pagkakataong ito, ang mga Norn ay nakasuot ng kanilang mga normal na damit, at sinimula na nila ang kanilang ritual. Sa kasamaang palad, sinabi nila sa kanya na ang maputik na bagay na naramdaman nila ay nawala na ngayon sa silid. Nagpapalito ito kay Yushi dahil ngayon lang niya nakita ang mga scribbles sa dingding ilang minuto ang nakalipas. Iniisip niya kung pwede bang mawala na lang ang yokai ng ganoon, pero sinabi sa kanya ni Fulyo na imposible. Ang mga multo at yokai ay naiiba at nagpapakita sa mga anyo na mararamdaman ng iba pang yokai. Gusto pang matuto ni Yushi, kaya ipinatawag niya ang kwagong si Chakma. Nagtatanong siya kung may alam siyang maputik, at natigil sa isang lugar ngunit hindi yokai or multo. Iminumungkahi ni Chakma na maaari itong maging isang portal sa mundo ng demonyo kung saan ang negatibong enerhiya ay dumadaloy palabas. Gayunpaman, sinabi sa kanila ni Fulyo na hindi ito posible dahil ang isang butas sa mundo ng demonyo ay hindi basta-basta nagbubukas, at kung gagawin ito, agad nitong gagawing halimaw ang isang tao. Nag-isip pa si Chakma at nagmumungkahi na maaari rin itong mga alaala ng isang bagay. Isinalaysay niya na, noong nakaraan, pinaslang ng isang lord ang kanyang asawa at kasintahan nang mahuli niya sila. Ngunit lumipas ang mga dekada, nagpapakita pa rin ang mga ito dahil ang kanilang makapangyarihang emosyon noong sila ay nasawi ay nasunog sa lugar. Kahit na nakakalimutan or naglaho ang nagpasimula ng damdamin, mananatili pa rin ang kanilang emosyon. Ini-hypothesize ni Fulyo na maaaring ito ang id ng isang tao. Ang id ay hindi nakakaalam ng mabuti or masama, espasyo or oras, ito ay umiiral lamang upang matupad ang mga hinihingi ng walang malay. Naalala ni Yushi ang isang pelikulang napanood niya noong bata pa siya kung saan ang masasamang pagnanais ng bida ay naging halimaw ng id. Ipinaalam din sa kanya ni Chakma na ang id ay maaaring maghanap ng isang katawan para sa kanyang sarili, tulad ng kung paano ang isang kaluluwa ay maaaring magkaroon ng isang manika. Hanggat walang laman, maaari itong maging isang magandang sisidlan para sa isang id. Samantala, sa silid ng faculty, isang mag-aaral ng drama club ang nagpasa ng ulat sa kanilang tagapayo, si Miro.
Tinanggap sila ni Miro, ngunit biglang kumulo ang ulo niya. Habang tinatitigan ni Miro ang babaeng estudyante, nagsimula siyang makarinig ng mga bulong ng puot. Sinubukan ng estudyante na tulungan siya, ngunit sa halip ay bumagsak siya. Maya-maya, napansin ni Yushi na dinadala si Miro palabas ng paaralan gamit ang stretcher. Pagtingin sa kanyang guro, napagmasdan niya na mukhang pagod na si Miro. Naalala niya kung paano siya binalaan ni Mizuki na huwag makisali sa anumang kakaibang bagay, ngunit mukhang kailangan niyang sirain ang kanyang pangako dahil gusto niyang imbestigahan kung ang kanyang guro ay tunay na sinapian ng Id Monster. Bumalik sa apartment ng yokai, ipinagtapat niya sa iba ang tungkol sa kanyang hinala at kung paano tutulungan si Miro. Iminungkahi ni Maricar na maaari niyang gawin ang isang exorcism upang dalisayin ang masamang espiritu, ngunit ipinaalam sa kanya ng iba na ang pagsasagawa nito ay magiging mahirap. Una, kakailanganin niya ang pahintulot ni Miro or ng kanyang pamilya. Sa kasamaang palad, iniisip ng karamihan na kailangan niya ng medikal na paggamot, hindi isang exorcism. Ito ay hindi tulad ng siya or Akane na maaari lamang pumasok sa kwarto ni Miro at magsagawa ng isang exorcism. Habang nag-iisip si Yushi ng paraan para matulungan ang kanyang guro, sinabi sa kanya ni Seido na talagang mas malala ito sa nakaraan. Ang mga taong bumagsak sa mga problema sa pag-iisip ay palaging iniisip na masama, kaya't sila ay pinapahirapan or nakulong. Hindi lang iyon, mapaparusahan ang kanilang buong pamilya. Ang diskriminasyon laban sa hindi alam ay palaging isang problema. Maging si Maricar ay umamin na noong siya ay nabubuhay pa ay nagpa-party lang siya at nagdidiscrimine sa hindi alam. Sa kabutihang palad, nagambala si Yushi mula sa kanyang malungkot na kalooban nang bigyan siya ni Kiro ng pagkain na makakain. Pagkatapos, nakatanggap si Yushi ng tawag mula kay Tashirip na nagsabi sa kanya na nasa labas siya na may dalang bagong impormasyon. Ayon sa kanya, nagtuturo noon si Miro sa isang all-girls high school. Ito ay isang napakayaman at mapagkumpetensyang paaralan, kasama si Miro bilang isang tagapayo ng drama club. Sa kasamaang palad, ang mga babae ay maaari ding maging napakakulit, lalo na sa mga bagong guro. Nakipag-away si Miro sa mga babae na nagtapos sa isang kakilakilabot na nangyari sa kanya, na nagpabago sa kanyang hitsura at naging sanhi ng kanyang pagtanggi na bumalik sa paaralan. Matapos subukang gumaling, bumalik na si Miro sa pagtuturo sa kanilang paaralan. Ikinonekta ni Yushi ang mga tuldok na si Miro ay malamang na isang walang laman na shell dahil sa kanyang pagmamataas at tiwala sa sarili na sinisira ng mga babae, at ito ay naging isang posibleng sisidlan para sa Id Monster na humahamak din sa mga babae. Samantala, sa ospital, si Miro ay muling binalot ng damdamin ng pagkapuot sa mga babae. Nagtungo sina Yushi at Tashire sa ospital upang bisitahin si Miro, ngunit sa paradahan ng bisikleta, biglang nagpakita si Miro at hinarap si Tashire. Pagkatapos ay kumuha siya ng kutsilyo at itinaas iyon. Bago magamit ni Miro ang kutsilyo kay Tashire, mabilis na inilabas ni Yushi ang kanyang libro at muling tinawag si Brandis. Nalunsad ang kulog sa lugar, sinira ang mga bisikleta sa paligid at itinaboy si Miro palayo kay Tashire. Dahil ligtas na si Tashire, sinipa ni Yushi ang kutsilyo ni Miro at dinala siya sa gilid. Balak niyang ipamuka kay Miro na isang dumaan lang siya na bumagsak matapos magulat sa pagsabog. Alam niyang hindi malulutas ang anumang bagay kapag nahuli si Miro ng mga pulis. Pagkatapos ay ginaisang niya si Tashire, na sa kabutihang palad ay walang nakita. Pagkatapos ay hinatid niya siya sa bahay at pagkatapos ay umuwi siya mismo. Pag-uwi, masaya si Yushi na malaman na nakabalik na si Akane, at mabilis niyang sinabi sa kanya ang lahat ng nangyari. Pinuri ni Akane ang mabilis na pag-iisip ni Yushi na iligtas si Miro, dahil hindi niya kasalanan na nasa Nibbon siya. Ngunit para kay Tashire, hindi ito nagkataon sa unang pagkakataon. Itinuro ni Akane ang mga katotohanan. Una, mayroong matinding misogyny na nakapaloob sa bodega. Pangalawa, lumipat si Miro sa school nila. Pangatlo, ang puso ni Miro ay nawalan ng laman sa mga babae. Siguro hindi nagkataon lang na nangyari ito, at ito ang kapalaran ni Miro. Nagtataka sila kung bakit niya hinahabol si Tashire sa una, at hula ni Yushi na maaaring dahil nakita sila ni Miro sa bodega, pati na rin si Tashire bilang isang sikat na babae. Mula sa pananaw ng isang tulad ni Miro, siya ay magiging isang napakahusay na unang biktima. Pagkatapos nito, unti-unting lalamunan ang kanyang isip, at iisipin na lang siya ng mga doktor or pulis bilang isang taong may sakit sa pag-iisip. Sinabi ni Yushi na gusto niyang iligtas si Miro.
Kung kapalaran ng kanyang guro na makilala ang id monster, kung gayon dapat ay kapalaran din niya ang makilala si Yushi. Bago siya tuluyang mawala, binisita ni Yushi si Miro sa ospital. Si Miro ay mukhang normal kay Yushi, nagsasalita at tumatawa na parang may sakit na guro. Gayunpaman, bumisita din si Tashira at tumungo upang tumawag papunta sa rooftop. Ngunit sa sandaling makita siya ni Miro, biglang nagbago ang kanyang kilos. Hiniling niya kay Yushi na kumuha ng flower vase para sa mga bulaklak na dala niya, at pagkatapos ay lumabas si Yushi. Sinundan niya si Tashira sa rooftop at muling inatake, sinakal siya ng buong lakas. Sakto namang nagpakita si Yushi upang makita na ang madilim na aura ni Miro ay biglang sinipsip ni Tashira. Matapos ang lahat ng kadiliman ay sinipsip sa kanya, si Miro ay bumagsak, at si Tashira ay biglang nag-transform sa isang manikang papel. Isa itong magic item ni Akane, na pagkatapos ay nagpakita at sa wakas ay tinatakan ng id monster sa papel, na natrap ito magpakailanman. Namangha si Yushi na ang kapangyarihan ni Akane ay nakakagawa pa ng kopya ni Tashira. Nagising si Miro mula sa kanyang walang malay na estado, at malumanay na sinabi sa kanya ni Akane na tapos na ang lahat. Nalilito siya, ngunit maaari niyang kalimutan ang lahat at tumuon sa pag-recover. Tutulungan na sana siya ni Yushi na bumalik sa kanyang silid, ngunit inalis ni Miro ang kanyang kamay at sinabi sa kanila na hindi madaling kalimutan ang lahat. Wala silang ideya sa pinagdaanan niya. Ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya bilang isang guro at sinusubukang gawing masigasig sila sa pag-arte. Sa kasamaang palad, ang mga babae ay hindi nagustuhan kung paano siya nag-uutos sa kanila. Nagpasya silang parusahan siya sa pamamagitan ng pagbibintang sa kanya ng masamang panliligalig. Kailangan lang nilang tumahimik at gawin ang sinabi niya. Napagtanto ni Yushi na maaaring mali rin si Miro sa pagtulak ng kanyang mga mithiin sa iba, ngunit sinenyasan siya ni Akane na pabayaan na lang siya. Kaya, iniwan nila siyang umiiyak sa rooftop. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Yushi sa paaralan at nakikipag-usap kay Tashira at sa mga babae. Naalala ni Yushi ang sinabi ni Miro sa rooftop at napagtanto niyang mali siya. Dahil lang sa nawala ang id monster ay hindi magiging mabuting tao si Miro. Kahit na siya ay isang masamang nasa hustong gulang, hindi niya maitatanggi at mababago iyon. Natutuwa lang si Yushi na bumalik sa normal ang lahat habang nakaupo siya sa kanyang silid-aralan. Nagtataka, nakakita siya ng kakaibang tala sa kanyang mesa na humihiling sa kanya na pumunta sa art room. Siya ay nagtungo doon sa panahon ng tanghalian, na nag-aabang ng isa pang pakikipag-away sa mga nagseselos na lalaki, ngunit walang tao roon. Out of nowhere, inatake siya ni Miro gamit ang kutsilyo. Umiwas siya at tinanong si Miro kung ano ang ginagawa niya. Humadyadyok si Miro at ipinaliwanag na ito lang ang paraan para gumaan ang pakiramdam niya. Pakiramdam niya ay mas makakabuti kung sisirain niya ang lahat. Pinagalitan siya ni Yushi sa pagtakas sa kanyang mga problema at hiniling sa kanya na harapin ang mga ito na parang may sapat na gulang. Gayunpaman, hindi siya pinakinggan ni Miro at inatake siya muli. Naiwan na walang pagpipilian, inilabas ni Yushi ang kanyang libro at muling tinawag si Brandis na nagdulot ng isang malakas na pagsabog sa art room. Nagising siya na natrap sa ilalim ng isang tumpok ng mga sirang kasangkapan. Sa kabutihang palad, nagpakita si Fulyo at pinayuhan siya na ipatawag ang tarot card ng Power, Goyalems. Isa siyang manika na gawa sa bato na madaling nililinis ang mga labi na dumudurog kay Yushi. Nakita niya ang walang malay na si Miro na hawak pa rin ang kutsilyo. Hinihintay niyang dumating ang mga guro at nakahinga ng maluwag na sa wakas ay tapos na ang lahat. Mamaya sa hapong iyon, sa wakas ay nakauwi siya, lahat ay natatakpan ng mga benda. Tinanong niya si Fulyo kung makokontrol niya ng kaunti si Brandis dahil patuloy niyang sinisira ang lahat, ngunit pinayuhan siya ni Fulyo na kailangan lang niyang matutunang kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Nang gabing iyon, ipinaliwanag niya ang nangyari sa iba at nagdalamhati na hindi niya nailigtas si Miro mula sa kanyang kapalaran. Kino-comfort nila siya at ipinapaalala sa kanya na tulad ng kapag sumalok ka ng tubig gamit ang iyong mga kamay, ang ilan ay tutulo sa huli. Hindi rin mailigtas ni Yushi ang lahat. Ang tanging magagawa niya ay pahalagahan ang tubig pa rin sa loob ng kanyang mga kamay. Maging si Ryoko ay hindi nailigtas ang mga kanibalistikong grupo na hiniling na hulihin siya, ngunit nailigtas niya ang kanilang mga biktima. Para ma-distract at pasayahin siya, nagpasya silang bigyan na lang si Yushi ng pagkain. Samantala, dumating din si Mizuki at pinagalitan si Yushi sa muling paglalagay sa kanyang sarili sa panganib.
Makalipas ang isang buwan, natagpuan ni Yushi ang kanyang sarili sa isang paghaharap sa isang grupo ng mga tulisan. Iminumungkahi ni Fulyo na ipatawag muli si Brundis or Hippogriff, ngunit sa pagkakataong ito, tumawa si Yushi at tumakbo lang palayo sa laban. At kaya, nagsimula na ang summer vacation ng sophomore year ni Yushi. Sa bakasyong ito, napagpasyahan niyang i-level up ang kanyang espiritual na pagsasanay, at malugod na binibigyan siya ni Akane ng mga bagong suture upang bigkasin habang binuhusan siya ng malamig na tubig. Ang bagong suture na ito ay talagang mas mahirap basahin, hindi lamang dahil sa tubig na tumatakip sa kanyang paningin, ngunit ang lamig nito ay nakakaapekto rin sa kanyang konsentrasyon. Pakiramdam niya ay nalulunod siya sa buong oras, at nang ibalita ni Akane na tapos na sila, bumagsak siya sa lupa. Dumating si Akiro at, laban sa kanyang mga protesta, dinala siya sa paligan tulad ng dati. Dumating din si Ryoko at nag-volunteer na buhatin siya kung siya ay muling bumagsak. Pagkatapos ay mayroon siyang masustansyang almusal, ngunit dahan-daang lumalabo ang kanyang paningin hanggang sa siya ay makatulog. Nagising siya na nakahiga sa tabi ni Kiro, at sinabi ni Ryoko sa kanya ang nangyari. Ito ang naging bagong routine ni Yushi sa buong linggo. Magsasanay siya kasama si Akane sa umaga, dinadala sa paligan, natutulog sa almusal, at pagkatapos ay gigising sa tabi ni Kiro. Lumipas ang isang linggo, at napansin ni Akane na sa wakas ay hindi nag-collapse si Yushi sa panahon ng kanilang pagsasanay. Hindi lang iyon, nakapag-isa siyang pumunta sa mga paligan. Kahit si Fulyo ay pinuri si Yushi para sa kanyang pagsasanay at ipinaalam sa kanya na ang kanyang aura ay bumubuti. Pagkatapos maligo, sinubukan ni Yushi na timbangin ang sarili, at sa gulat niya, halos 10 kilo ang nabawas sa loob ng isang linggo lamang. Binanggit ni Akiro kung paano nagbago ang kanyang katawan, at nang tingnan ito ni Yushi, siya ay tunay na balat at buto. Maging ang masasarap na pagkain ni Ruko ay hindi nakapagbigay sa kanya ng gana kumain. Nang makita ito, sinabi sa kanya ni Akane na wala silang pagsasanay para sa araw na iyon. Pinag-iisipan ni Yushi ang kanyang kalagayan at napagtanto na hindi pa siya umunlad. Inaaliw siya ni Kiro sa pamamagitan ng pag-imbita sa kanya na maglaro ng mga video games sa buong araw. Nang dumating ang oras ng hapunan, sa wakas ay nabawi niya ang kanyang gana at nakain niya ang luto ni Ruko. Sinabi sa kanya ni Remy na ang kanyang katawan at kaluluwa ay hindi matatag dahil siya ay binata pa. Maaari siyang humarap sa isang direksyon kahapon, at sa kabaligtaran ngayon. Gayunpaman, ang pagkawala ay nangangahulugan lamang na siya ay lumalaki. Kinabukasan, nawala na naman siya ng gana at kinaumagahan na nakahiga sa kwarto niya. Kahit si Fulyo ay nakuha ang pahiwatig at hindi siya inistorbo. Sinusubukan niyang magpahinga, ngunit hindi niya maalis ang pakiramdam na walang pag-unlad, kaya lumabas na lamang siya ng bahay. Samantala, si Tashiro at ang kanyang mga kaibigan ay nag-e-enjoy sa kanilang bakasyon sa pamamagitan ng pagpunta sa pool. Nagpasya si Yushi na mamasyal sa paligid habang iniisip niya ang kanyang nararamdaman. Ganito rin ang pakiramdam niya noong kasama pa niya ang kanyang tiyuhin, lalo na kapag may nangyaring masama, at gusto niyang ilabas ito sa isang tao. Hindi niya magawa doon, kaya namasyal lang siya sa paligid. Naaalala niya iyon, iniisip niya kung hindi pa ba talaga siya umunlad mula noon. Nakahiga siya sa isang bench kung saan matatanaw ang araw, ngunit dahan-dahan siyang inaabot ng tulog, at nagising siya nang makitang gabi na. Sa kanyang sorpresa, ang kanyang mahiwagang libro ay nasa kanyang bulsa, at naaalala niya kung paano ipinangako ni Fulyo na lagi silang makakasama. Bumalik sa apartment, ang iba ay nagkukwento kung paano sila nagkaroon din ng mga alalahanin at problema noong sila ay bata pa. Sinabi sa kanya ni Akiro kung paano siya naging ganap na delinquent noong high school. Natigil ang kanyang pag-aalala nang matagpuan niya ang kagalakan ng pagpipinta. Natural, bumagsak pa rin siya at marami pang dapat isipin, ngunit napagpasyahan niyang pagpipinta ang gagawin niya sa kanyang buhay. Ang lahat ng kanyang alaala, kawalan ng katiyakan, at sakit ay ngayon ay magagandang alaala na lamang. Sinabi naman ni Ryoko at Akane sa kanya na simula nang ipanganak sila, nakatakda na ang kanilang mga landas sa buhay. May mga alalahanin pa rin siya, ngunit kailangan lang niyang malampasan ang mga iyon. Kung hindi niya gagawin, hindi siya mabubuhay. Lahat ng kanilang mga kwento ay nagpaunawa kay Yushi kung ano ang kanyang kulang. Wala siyang determinasyon na maging isang salamangkero, ngunit ang iba ay palaging nandyan upang tulungan siya. Nagpasya siya na kahit na hindi siya maaaring maging isang salamangkero, maaari pa rin siyang maniwala na ang kanyang mga karanasan sa iba ay magiging isang magandang alaala.
At dahil doon, gagawin niyang bahagi niya ang lahat ng paghihirap na ito. Iyon ang magiging desisyon niya. Kinaumagahan, nagsimula silang magsanay muli, ngunit sa pagkakataong ito, kapag sinimula ni Yushi ang kanyang pag-enchant, naramdaman niyang umalis ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan at naglalakbay sa mga ulap. Doon, naliligo siya sa maliwanag na liwanag at umiiyak. At ganoon lang, sinabi ni Akane na tapos na sila. Nagulat si Yushi na lumipas na ang oras. Ipinaliwanag niya ang nakita niya kay Akane, na nagpaalam sa kanya na tinatawag itong banal na inspirasyon, isang palatandaan na nalampasan niya ang kanyang mga limitasyon. Unstable ang katawan niya noon dahil sa Korgade bago lumaki. Pero ngayon, sa wakas okay na siya. Pagkatapos ng pagsasanay, naramdaman ni Yushi na bumalik siya sa normal, kumakain at nasasarapan sa luto ni Ruko. Nang makita siyang bumalik sa kanyang normal na sarili, inihayag ni Ryoko na aalis na siya ngayon. Sinugod siya ni Yushi at tinanong siya kung naroon lang siya dahil nag-aalala siya, at inamin ni Ryoko na oo. Natutuwa siyang panoorin ang paglaki ni Yushi. Hindi pumili ng magic si Yushi, kaya tutulong siya sa abot ng kanyang makakaya. Bilang gantimpala sa pagtatapos ng kanyang pagsasanay, inanunsyo ni Ryoko na gagawa siya ng magic spell sa kanya. Pagkatapos ay bigla siyang na-headbutt at ipinaalam sa kanya na binigyan niya siya ng third eye. Nang maglaon, ipinaliwanag ni Remy kay Yushi na ang third eye ay hindi isang organ ng paningin, ngunit ng intuition. Sa pamamagitan ng pagbubukas ng third eye, makakakuha si Yushi ng supernatural na pananaw. Hindi naintindihan ni Yushi ang isang salita tungkol doon, kaya nilinaw pa ni Akane na nangangahulugan lamang ito na natamo niya ang kaliwanagan. Pagkaraan ng hapong iyon, nakatulog si Yushi, at si Kiro, na nakarinig sa kanilang naunang pag-uusap, ay nagdrawing ng third eye sa kanyang noo. Pinagtatawanan siya ng iba, pero masaya lang silang lahat na mas naging active si Kiro nitong mga nakaraang araw. Pinupuri din ni Fulyo si Yushi sa pagtatapos ng kanyang pagsasanay at sinabi sa kanya na lumago ang kanyang espiritong kapangyarihan. Tuwang-tuwang iniisip ni Yushi kung napalakas din ang kanyang mga summons, ngunit naalala niya kung paano sila mahina at nagpa siya na huwag subukan ito pagkatapos ng lahat. Iginiit ni Fulyo na ginagawa niya, kaya sinubukan niyang tawagan si Siren na tila may bagong kanta. Tuwang-tuwa siyang sinenyasan siya na kantahin ang bagong kanta, ngunit kinutya lang siya nito at nagsimulang sumayaw. Nadidismaya si Yushi at pinaalis ang mga ito. Maging ang genie na si Jin ay malamang na magpapatawag lang ng 3 barya sa halip na isa. Ang pag-iisip ay nagpapatawa sa kanya ng malakas, at ang iba, na nakakarinig sa kanyang pagtawa, ay natutuwa na si Yushi ay masaya muli.